Ano ang balak mong gawin? Birhen pa rin ako, alam mo. Kapag basta ka na lang nang hihipo, baka mapasigaw ako. Sige, sumigaw ka. Habang sumisigaw ka, lalo akong naingganyo. Tunay ng katawan ito ng purong yang. Napaka-perpekto nitong sisidlan ng kapangyarihan. Ikaw, bumaba ka agad sa ibabaw ko. Mapipilitan akong sumigaw ng tulong. Chen Xuan. Bibigyan kita ng 3 araw, iyon na ang huli. Kung hindi mo mabayaran ang 100 pinakamataas na espiritong bato na utang mo sa akin, sumunod ka ng maayos at umuwi ka sa akin. At maging sisidlan ko ng kapangyarihan. Ano, sandali, ano? Elder Gu, hindi ba pwedeng dagdagan pa ng ilang araw ang palugit? Tumatangkang tumawad ang may utang. Gusto mo bang ipatupad ko agad sa iyo ang hatol dito mismo? Huwag. 3 araw na nga, 3 araw na. Ayos na rin iyon. Mabuti. Magkita tayong muli makalipas ang 3 araw. Sus Mariosep. Itinapon pa talaga ako sa isang mundong suanhuan. Binigyan ako ng walang kwentang tindahan ng sari-sari ng Wanmu, iyon na nga lang. Tapos may utang pa ang dating may-ari na 100 pinakamataas na espiritong bato sa demonyong babae. Niloloko mo ba ako? Inilabas na ang misyon ng sistema. May pamilihan pa pala ng mga teknik sa kultibasyon. Kuya Sistema, bakit ngayon mo lang sinabi? Bilang isang tumawid sa ibang mundo, at tadhanang pangunahing tauhan, may teknik na ako sa kultibasyon, hindi ba dapat biglang sumikat na ako? Sandali, may mali. Mga sirang laruan lang naman ang mga ito. Isang buwan kong ibinenta ang isang kutsilyong pangkatay ng baboy bago may bumili. Paano ko matatapos ang misyon? Tindero. Bumalik na naman ako. Ay, sa wakas may customer na rin. Ano ang maipaglilingkod ko sa 3? Tindero. Mayroon ka pa bang ganoong kutsilyong pangkatay ng baboy? Gusto rin ng mga nakatatandang kapatid kong lalaki at babae. Nang tig-iisang kutsilyo. Nakaupo lang ako sa bahay. Pero nahuhulog ang yaman mula sa langit. Itong mumurahing kutsilyong pangkatay ng baboy. May buyback pa pala ito. Mayroon. Kukunin ko na. Bunsong kapatid. Sigurado ka bang dito iyon? Bunsong kapatid. Sinuri ko na. Karaniwang tao lang ang tindero. Sigurado ka bang may mahiwagang sandata siyang makapagdadala sa antas ng ninyuan? Dito ko binili ang mahiwagang sandata kong ito. Bakit ko naman kayo lolokohin? Ang lihim na lupain ng sekta ngayong pagkakataon ay may kinalaman sa bilang ng magiging alagad sa panloob na sangay. Isang hamak na karaniwang tao lang ang nakakuha nito ng nagkataon. Paano pa siya magkakaroon ng iba? Humanap na lang tayo ng ibang paraan. Nandito na. Esan. Walang kakaiba. Tama nga, nagkataon lang niyang nakuha ito. Sabi ko na nga ba, paano magkakaroon ng napakaraming mahiwagang sandata ang isang karaniwang tao? Mga nakatatandang kapatid, huwag kayong magpadalos-dalos sa paghatol. Bakit hindi muna natin subukan ang talim? Matatag ang talim at hindi kumukupas. Nagpapakilos ito ng pambihirang pangitain sa pagitan ng langit at lupa. Ito. Ang pinakamababa nitong antas ay mahiwagang sandata ng antas ni Yuan. Hindi ka panipaniwala. Isang napakahalagang kayamanan. Sa lakas ko sa antas ng kaiyuan, nagagawa pa rin itong lubos na maipalabas. Ang buong kapangyarihan nito, kahit sa loob ng sekta at sa mga nakatataas, pati na ang puno ng sekta, baka wala pa silang ganyang klaseng espiritong kayamanan. Hindi ko naman kayo niloloko. Ano bang nangyayari sa dalawa na ito? Sobrang expressive ng mga mukha. Hindi kaya ayaw na nila niyan. Sa tindero, pwede po bang malaman kung magkano ang sabilang ito? Ilang espiritong bato po? Ako na. Ay, talagang gusto pa niya. Tingnan mo nga ang forma nila. Siguro ay hindi naman magastos. Magkano ang 5 espiritong bato lang, hindi naman sobra. 5. 500 espiritong bato na panggitna ang antas. Walang problema. Bibili kami. Ano ba ang trip na iyan? Sa tindero. Lumagpas po kayo sa target. Ang kapal naman. Isang tabak na nakapatay ng baboy. 500 espiritong bato na panggitna ang antas pa ang ibinigay. May ganitong klaseng espiritong kayamanan. Sa pagkakataong ito, ng misteryosong lupain, siguradong abante tayo sa top 3. Maraming salamat po, tindero. May iba pa po kaming aasikasuhin. Kaya mauuna na kami. Pag natapos na ang gawain, tiyak na magpapasalamat kami ng malaki. Hihi! Sa tindero, pagpasok ko sa loob ng sekta, tiyak na may kalaki pa kong mabigat na handog, para makapagpasalamat ako ng maayos sa inyo. CJ, malugod kayong tinatanggap anumang oras. Kumikita na tayo. Swerte na naman tayo sa round na ito. Isa na lang at kumpleto na. Kapag may naibenta pa tayong isa, bubuksan na ang kalandian ng mga pamamaraan. Nga! Bakit pa ako magbabantay ng parang aso sa tindahan? Sa Quinyon City, dagsaan ang mga tao. Ay hindi. Siguradong marami ang tutungo roon. Kapag may isa tayong naisantabi,
Hindi ba't para tayong lilipad agad? Hihi! Kapag may hawak na tayong tabak na nakapatay ng baboy ng tindero, sa pagsabak natin sa pagsubok na ito, siguradong magiging madali lang. Natural lang yan. Kapag nakapasok na tayo sa loob ng sekta, dapat talaga tayong magpasalamat ng maigi sa tindero. Ako na. Zhao Dapang, ano bang meron sa kanila? Bakit bitbit nila ang tabak na nakapatay ng baboy at dumating na? Hindi kaya balak na naman nilang gamitin ito sa pagpasok sa misteryosong lupain? Zhao Dapang. Lin Feng. Saan ba ninyo nakuha ang tabak na nakapatay ng baboy? Hindi kaya balak ninyong dalhin ang bungkos na iyan ng basurang tingga at tanso para sa pagsubok sa misteryosong lupain? Kuya, tingin ko sa kanila, 80% ay nagpaplanong isuko ang pangalan ng mga disipulo sa loob ng sekta. Wala kayong alam. Ang tabak na ito ay espiritong kayamanan ng antas ng pag-ikot ng enerhiya. Panoorin ninyo, gagamitin ko ito para lampasan ang pagsubok at tagain ang mga kalaban. Nakakatawa naman kayo. Ang basura lang na ito ay espiritong kayamanan para ng antas ng pag-ikot ng enerhiya. Zhao Dapang, nang aasar ka ba? Wala kayong alam. Baka mamaya, ipamulat ko sa inyo ang tunay na kulay ng mga mata ninyo. Ulitin mo nga. Tumahimik kayo. Bukas na ang lihim na daan. Mga kapatid, isa-isa kayong pumasok. Hinihintay ko kayong pabulagin ang mga mata ko. Bumilis kayo, mga aso. Tara, pasok din tayo. Swan King Sect. Tingnan natin ngayon kung paano ko kayo isahan ng mga tanyag na disipulo. Ayos na. Maghintay ng tahimik sa taong may tadhana. Ako na. Nababaliw ba ang batang ito? Nagdadala pa ng tambak na pirasong bakal na walang silbi. Tinataguri ang kayamanang taglay ng paglikha ng bilog. Mukhang pera at sira na ang ulo. Nilibreng ibigay mo pa, ayaw ko pa sa abalang sagabal sa lupa. Halika, halika. Tingnan ko nga kung ano ang bibilhin nitong mga hayop na gutom sa pera. Tindero. Ang mga kayamanan mo rito ay talagang kayamanan ng paglikha ng bilog. Dito na, dito na. Sa wakas, nahuli rin ang tingin. Sariwang saksak ang sagot. Kay ganda ng asal ng bata. Ito ang kukunin ko. Box, makikipagpaligsahan si Lolo sa iba. Kapag may hawak akong espada, siguradong panalo. Saan ba ako papasok? Hindi kaya masyado akong walang konsensya sa gagawin ko. Nakipagpaligsahan sila sa akin gamit ang basag-basag na pamalo na ito. Hindi ba siguradong talo ako? Kulto ang kabilang panig. Hindi kaya kayamanan ng paglikha ng bilog iyon. Hindi nila ito makikita, di ba? Bakit ko pa kailangang mag-alala sa mga ito? Tindero. Kukunin ko na. Narito ang pera, bilangin mo. Hindi na kailangan bilangin. Sa iyo na ang espadang ito. Salamat po, tindero. Babalik pa ako sa susunod. Binabati ko ang punong guro sa pagtapos ng misyon. Opisyal nang nabuksan ang komersyal na lungsod ng mga teknik ng kultibasyon. Sa wakas ay nabuksan na rin. Tingnan ko nga kung ano ang meron dito. Pawang mga dekalibreng bagay. Kasalukuyang lugar ng kalakalan. Mga teknik sa antas ng lupa. Kapag nakuha ko ito, para na akong lumipad mula sa pinagmulan. Maganda, maganda. Pero 3,000 puntos lang ang meron ako sa komersyal na lungsod. Hindi ko nga mabili ang simpleng panimulang puso ng kultibasyon. Ang dakilang tao ay isinilang sa pagitan ng langit at lupa. Paano siya magtatagal sa ilalim at mananatiling walang ambisyon? Walang punto sa komersyal na lungsod. Kaya hihiram na lang ako sa iba. Dahil sa mundong ito, kapag wala kang kapangyarihan, isa ka lang hamak. Ano ang pinagkaiba mo sa langgam? Kapatid, hindi ka pa ba tatakbo ng mabilis? Gusto mo pa bang magpatuloy sa pagpapanggap na walang pakialam? Ano ang ibig sabihin yan? Sasabihin ko sa inyo, ang batang iyon ngayon lang ay mula sa isa sa 4 na dakilang angka ng lungsod ng Qingyun. Ang batang binibining si Zhang Ling ng pamilya Zhang. Ang lolo niya na si Zhang Xiaoshan ay likas na magagalitin. Pinakamatindi niya itong mahal na apo. Kapag nalaman niyang niloko mo ang apo niya, tiyak na hindi ka makakaligtas. Ama, nakakuha ako ng balita. Ang matandang Shen ng pamilya Shen ay nakakuha ng isang kayamanang may antas ng paglikha ng bilog. Tingnan po ninyo. Sa tingin ninyo, dapat na lang bang talikuran ang paligsahang ito sa pagkakataong ito? Talikuran. Bakit natin tatalikuran? Ang labanang ito ay may kinalaman sa pamamahagi ng mga yaman para sa kultibasyon ng aming angkan. At nakasalalay rin dito ang karangalan ng angkan kong Zhang. Paano ko ito susukuan? Pero may mahiwagang sandata sila mula sa kaharian ng Ningyuan. Ang ganitong kayamanang mahiwaga ay mayroon lamang ang sekta ng Xuan King. At ang mga dambuhalang sektang tulad nito. Ama, kahit gaano pa kayo kalakas,
Ano naman ang dapat ikatakot? Sa loob ng napakaraming taon, lakas ang naging sandigan ng iyong lolo. Hindi mga panlabas na kagamitan. Lolo, nakabili ako ng mahiwagang sandata mula sa kaharian ng Ningyuan. Aking mabuting apo, saan ka na naman nagpagalagala? Hindi ako lumabas para maglaro. Nakabili ako ng mahiwagang sandata mula sa kaharian ng Ningyuan. Isang mahiwagang sandata mula sa kaharian ng Ningyuan. Isa lamang itong ordinaryong bakal na espada mula sa mundo ng mga mortal. Lolo, seryoso ako, walang halong biro. Iyan ang mismong ipinangako sa akin ng tindero. Talagang mahiwagang sandata ito mula sa kaharian ng Ningyuan. Napakalaki ng iyong tapang. Nangahas kang lokohin ang pera ng aming angkanazhang. Ling-er, sabihin mo sa lolo, magkano ang ibinayad mo rito? Hindi naman gaano. Mahigit 80 batong espiritu lang. Ang mura naman. Mabuti. Napakabuti. Isang piraso ng kalawangin at sirang bakal, tapos ipinagbili ng mahigit 80 batong espiritu. Pagkatapos ng paligsahang ito, sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ito. Ano ang sinabi mo? Ang babaeng iyon kanina ay apo ng angkanizhang, isa sa 4 na dakilang angkan. Naku, sarili na niya ang naghahanap ng gulo. Kilala si Zhang Xiaoshan, pinuno ng angkanizhang, sa pagiging sobrang mapagtanggol sa pamilya. May narinig akong niloko na rin si Zhang Ling-er noon. At dahil doon, sinugod siya mismo ni Zhang Xiaoshan. Pinatay siya sa isang suntok. Ayon sa taktika ni Sun Tzu, may 36 na paraan. Ang pinakamabuti ay ang tumakas muna. Maghanda. May 3 pagsubok ang lihim na lupain na ito. Ang unang pagsubok ay ang rumaragasang hukbo ng mga halimaw. Lahat sila ay mga halimaw mula sa kaharian ng kaiyuan. Kailangan lamang ninyong makaligtas sa loob ng 1 oras. Ang sinumang hindi matumba sa loob ng 1 oras ay makapapasok sa ikalawang pagsubok. Nasa kamay natin ang kutsilyong pangkatay ng baboy. Kung ganoon, parang naglalaro lang tayo ng pambatang laro. Tama. Ang kutsilyong pangkatay ng baboy ng tindero ay mahiwagang sandata mula sa kaharian ng Ningyuan. Mga hamak na halimaw mula sa kaharian ng kaiyuan lamang. Madali silang lilipulin. Grabe. Gagamitin talaga ni Nazhao Dapang ang kutsilyong pangkatay ng baboy para lagpasan ang pagsubok. Baka alam nilang hindi nila ito malalampasan. Kaya sinadya nilang gumamit ng ganitong paraan. Para mag-iwan ng matinding impresyon sa punong tagamasid. Kayong 3. Talaga bang balak ninyo? Gamitin ang kutsilyong pangkatay ng baboy laban sa hukbo ng mga halimaw. Lumuhod na lang kayo at sumuko. Hihiramin ko sa inyo ang isang tunay na sandata. Sige, magpatuloy ka sa pagtawa. Mamaya, baka mangalay ang mukha mo. Pweh! Ikaw ang mangangawit ang mukha. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Baka wala pang isang stick ng insenso, tanggal na kayo sa laban. Diyos ko, ang dami nila. Dumarating na sila. Napakabangis naman ng hukbong ito ng mga halimaw. Karapat-dapat nang tawagin itong hukbo ng mga halimaw mula sa kaharian ng kaiyuan. Senior na kapatid, tingnan ninyo si Nazhao Dapang. Ay! Ano ba ang gamit na iyan? Kailan pa naging ganoon kataas ang antas ng kultibasyon ni Nazhao Dapang? Kapatid na guro, sinasabi mo bang dahil sa ang hawak nila ay ang kutsilyong pangkatay ng baboy? Impossible. Paanong magkakaroon ng ganyang lakas ang isang pangkaraniwang kutsilyong pangkatay ng baboy? Wang Teng, masakit ba ang mukha mo o hindi? Lesiu. Siguradong gumamit sila ng eliksir na pampataas ng antas ng kultibasyon. Kapag humupa na ang bisa ng gamot, tingnan natin kung paano pa sila magpapasikat. Bukod pa roon, ang ikalawang pagsubok ay sa loob ng tabak na landas ng inner set. Ang henyo na si kapatid na Guru Zhao Qiangkun ay nakalampas na sa 3 atake. Matagal nang nasa antas ng pagkakaisa ng tao at tabak si kapatid na Guru Zhao Qiangkun. Pagdating ng oras, tiyak na talo ang 3 iyon. Tama ang sinabi ni kapatid na Guru. Pagdating ng oras, tingnan natin kung paano pa sila magyayabang. Ang sarap. Sobrang astig. Talagang magagamit ang kutsilyong pangkatay ng baboy na mula sa tindahan. Ang mga halimaw na ito ay wala talagang laban sa atin. Kapag nakapasok na tayo sa inner set,
Tiyak na dapat nating pasalamatan ng maigi ang may-ari ng tindahan. Naku, tapos tayo nito. Kakatapos ko lang i-unlock ang sistema ng shopping mall. Tapos ako pa ang mapapahamak sa pamilya Zhang. Sa 3 araw, may demonyong babae pa na mula sa sekta ng Blood Soul na hahabol sa akin bilang alay sa pugon. Ano na ngayon ang gagawin ko? Hindi kaya talagang tumakas na lang ako. Binabati namin ang host sa pagkuha ng 3 punto ng kapangyarihan ng reputasyon. Punto ng reputasyon. Ano iyon? Dahil sa kutsilyong pangkatay ng baboy na ibinenta ng host. Unang nasilayan sa kamay ng customer ang tunay na talim nito. Maliit na pagsubok lang. Nagbunsod ito ng pansin mula sa labas na mundo. Tumaas ng 3 puntos ang kapangyarihan ng reputasyon ng host. Hindi ko inasahan na may ganitong pasabog pa pala, haha. Ang mga customer ko. Hindi kaya si Zhao Dapang at ang mga kasamahan niya iyon. Ano kaya ang ginagawa nila sa labas? Sa wakas, nakalabas na rin. Talagang hindi pala ganoon kadali ang umangat sa inner sect. Ha! Wala man lang nangyari kina Zhao Dapang. Hindi mo ba alam? Si Zhao Dapang at ang mga kasama niya ay sobrang lupit sa gitna ng alon ng halimaw, parang hindi tao kung lumaban. Bitbit ang isang kutsilyong pangkatay ng baboy, pinuksan nila ang lahat sa 4 na panig. Kaya hindi man lang sila nangahas na lumapit. Ano? Haha! Hindi nakapagtataka na ang kutsilyong pangkatay ng baboy ng may-ari ng tindahan ay napakagamit. Talagang malupit pumatay ng mga halimaw. Ipaalam na natin ito sa iba. Ipakita na natin. Sa pagharap ko kay kapatid na Guru Zhao Qiangkun mamaya. Tingnan natin kung paano ka pa magmamayabang. Uy, hindi ba si Wang Ting iyon? Ano na nangyari at ganyan siya katindi? Wasak na ang damit. Gusto mo bang hiramin mo muna ang kasuotan ko, kapatid? Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Bless you. Mga kapatid at mga kapatid na babae. Maligayang pagdating sa ikalawang pagsubok. Ako si Zhao Qiangkun. Napakasimple lang ng mga patakaran sa ikalawang pagsubok. Sino man ang makasalo ng 3 atake mula sa akin. Ituring ng pasado. Magsimula na tayo ngayon. Nahiya po ako, kapatid na guro. Ha! Ang susunod. Masyado itong malakas. Baka kahit isang atake ay hindi ko masalo. Ito na ba ang mga piling disipulo ng inner sect? Kapatid na Zhao, pakigabayan mo ako. Hindi masama. Buksan mo ang espada at kalasag ng kaiyuan para sa akin. Nalagpasan mo na ang 3 atake. Nakapasok ka na. Maraming salamat, kapatid na guro. Umalis na ang bisa ng inyong mga eliksir. Tingnan ko kung paano niyo sasaluhin ang 3 atake ni kapatid na Guru Zhao. Kapatid na Zhao. Nailang ako. Simulan na natin. Ha! Nakapasok na pala siya sa antas na mapag-iisa ang tao at ang sandata. Pati ang lakas ng kanyang espada ay umaabot na sa lahat ng dako. Ano? Grabe naman ito. Ang bangis na kutsilyong ito. Isang hiwa lang, dinurog na niya ang mahiwagang sandata ni Kuya Zhao. Kailan pa naging ganito katindi si Zhao Dapang? Isang hiwa lang, wasak na ang sandata ni Kuya Zhao. Pero isa iyong pamutol na suot sa antas ng pagbuo ng butil. Ang kutsilyo ng tindero ay talagang nakakatakot. Sa isang hiwa lang, nabiyak ang pamutol na suot ng isang alagad sa antas ng pagbuo ng butil. Baka naman ang tindero ay isang natatagong kultibador. Mukhang ordinaryong tindahan lang. Pero isa pala siyang higanting mula sa labas ng mundong ito. Paanong mangyayari? Si Zhang Dapang ay nasa antas 4 pa lang ng pagbubukas ng pinagmulan ang lakas. Kailan pa naging ganito katindi? Baka ang hawak niyang iyon. Talagang sandata ng antas ng pagbuo ng butil ang pamutol ng baboy na iyon. Kapatid, ikaw na henyo sa pagsasanay ng espada. Napakaswerte mo. Pagpasok mo sa panloob na sekta, siguradong dapat. Sumapi ka sa aming angkan ng King Shan. Kuya. Sa totoo lang, hindi naman ako henyo sa espada. Ang sandata lang na ito sa kamay ko. Anong sandata ang kayang magpahintulot sa iyo na, sa antas 4 ng pagbubukas ng pinagmulan? Ay mailabas ang lakas na katumbas ng tugatog ng pagbuo ng butil. Malinaw na taglay mo ang pambihirang talino ng langit. Pasok ka na sa panloob na sekta, kumbaga. Nakakainis talaga ang inggit ng tao. Zhao Dapang. Sa tingin mo, bakit? Ano nang nangyari? May nakasingit bang mga demonyong kultibador? Ikaw ang banal na bulaklak ng Blood Soul Sect, kalahating hakbang sa antas ng kaluluwa. Banal na bulaklak ng Blood Soul Sect. Kailangang may parating ko agad sa Panginoon ng sekta. Malas. Na-block ang pagpapadala ng mensahe. Malas. Hindi pwedeng ang kalaban ng demonyong kultibador na iyon ang guro ng langit at lupa, di ba?
Tulungan ninyo kami. Susubukan kong basagin ang tatak ng demonyong iyon. Naku, ito ang Blood Fiend Seal Heaven Formation ng Blood Soul Sect. Hindi natin ito kayang basagin. Ang demonyong kultibador na dapat mamatay ay nakalusot pa sa aming Suan King set. Ano na ang gagawin natin? Sabay-sabay tayong umatake. Siguradong mababasag natin ito. Sige na, mga bagets. Oras na para kumilos. Ano nang gagawin ko? Ayokong mamatay. Sino ang tutulong sa amin? Laban na. Kasama mo ako, kuya. Sabay tayo. Mga langgam lang kayong nasa antas ng pagbubukas ng pinagmulan. Naglalakas loob pa kayong umasta sa harap ko. Laban na. Mga kapatid na lalaki at babae, bumalik kayo agad. Siya ang banal na bulaklak ng Blood Soul Sect. Pero kalahating hakbang na siya sa antas ng kaluluwa. Talagang hindi niya alam ang kapalaluan niya. Naglalakas loob pa siyang sumugod. Hahaha, hanap lang ng sariling kamatayan. Ako na ang magtatapos sa inyo. Aba. Ang lakas na ito. Ito ang lakas ng tugatog ng antas ng kaluluwa. Paano nangyari iyon? Patay na. Pinatay ni Nagzhao Dapang ang kalahating hakbang sa antas ng kaluluwa. Paano nangyari iyon? Hindi pwedeng maupo na lang at maghintay ng kapahamakan. Pagkalipas ng 3 araw, siguradong hulihin ako ng babaeng iyon. Hindi na ako tatagal pa sa lungsod ng Qingyun. Wala na, maliit na Ginoo, takas na lang ako at magpalit ng lugar. Ay! Binabati ang host sa pagkuha ng 300 puntos ng halaga ng karangalan. Nabuksan na ang tindahan ng bato ng espiritu. Ha! Grabe! Totoo bang 300? Sistema, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit bigla na lang nadagdagan ng 300 ang halaga ng reputasyon? Dahil ginamit ng customer ang kutsilyong pambaboy na ipinagbili ng tindero. Lumitaw ang talim nito sa kamay ng customer. At agad na nagpamalas ng pambihirang kapangyarihan. Naging tampulan ito ng malawakang atensyon mula sa labas. Panel ng sistema. Kaya tumaas ng 300 ang halaga ng reputasyon ng tindero. Ano ba ito, kahit ang lumakong kutsilyong pambaboy, nakapagpapayanig pa ng mundo? Huwag mong sabihing isa pala itong makapangyarihang mahiwagang sandata. Naku po. Ano ba talaga ang pinagmulan ng kutsilyong pambaboy ng tindero? Sa isang hagod, agad nitong nilipol ang demonyong nasa kalahating hakbang bago ang antas ng paglusot sa kailaliman. Zhao Dapang, Lin Feng, Suyu. Sa tantiya ko, nasa antas ng pagsisimula pa lamang ang inyong kultibasyon. Ngunit sama-sama ninyong nalipol ang Blood Lotus na nakatatanda na nasa kalahating hakbang bago ang antas ng paglusot sa kailaliman. Ano ba talaga ang nangyari? Panginoon ng sekta, nagawa naming 3 na paslangin ang demonyong iyon. Dahil lamang sa kutsilyong ito. Yethwe, pawang kalokohan iyan. Malinaw na isa lamang itong karaniwang kutsilyong pambaboy. Saan nanggagaling ang ganitong kapangyarihan? Tunay ngang isa lamang itong ordinaryong kutsilyong pambaboy. Wala itong kahit katiting na espiritual na enerhiya. Sino ba talaga kayong 3? Bakit kayo nagkukubli sa loob ng sekta ng Suan King? Ha? Panginoon ng sekta, kayong 3 pinuno ng mga taluktok. Pawang katotohanan ang sinasabi namin. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong subukan mismo ang mga talim na hawak namin. Isang pagsusuri lamang, malalaman ko na. Namumuo ang lakas ng talim at hindi naglalaho. Nakapagpapakilos ito ng mga kababalaghan sa langit at lupa. Umaalingaw-ngaw ang sigaw ng dragon at phoenix. Ito. Isa itong mahiwagang sandata ng antas ng paglusot sa kailaliman. Ang isang kutsilyong pambaboy ay nagtataglay ng ganitong kapangyarihan. Paano ito naging posible? At hindi lamang iyon. Walang kapantay ang bagsik ng sandatang ito. Napansin kong nang paikutin kanina ni kapatid na Zhao ang tunay niyang enerhiya.
Tila lumalago ito kasabay ng pagtaas ng kanyang antas ng kultibasyon. Isa rin itong mahiwagang sandatang patuloy na lumalago. Paano ito naging posible? Dapat mong malaman na ang ganitong uri ng mahiwagang sandata ay kailangang hindi bababa sa antas lupa. At maging ang mga sandata ng antas langit ay saka pa lamang nagtataglay ng ganitong katangian. Kung tunay nang lumalago ang sandatang ito kasabay ng pag-unlad ng kultibasyon ng gumagamit, ang kutsilyong pambaboy na ito ay hindi bababa sa mataas na uri ng antas lupa. O marahil ay antas langit pa. Naku po! Ano ba talaga ang pinagmulan ng tindero? Mahiwagang sandata ng antas lupa. Sa buong sekta ng Swan King, ang espada lamang na hawak ng Panginoon ng sekta ang nasa antas lupa. Hindi ko akalaing ang isang kutsilyong pambaboy ay isa palang mahiwagang sandata ng antas lupa. Tunay ngang hindi ka panipaniwala. Kung maramihan lamang sana itong mabibili, tiyak na aangat ang sekta ng Swan King. Sa pagkakaroon ng ganitong mahiwagang sandata, hindi na maglalakas loob ang mga demonyo at masamang kultibador na salakayin tayo. Zhao Dapang, saan ninyo nakuha ang kutsilyong ito? Panginoon ng sekta, nakuha ito ng inyong alagad sa isang tindahan ng sari-sari sa mundo ng mga mortal. Isang tindahan ng sari-sari sa mundo ng mga mortal. Kalokohan! Paano magkakaroon ng ganitong mahiwagang sandata ang isang ordinaryong tindahan ng sari-sari? Walang bahid ng kasinungalingan ang sinasabi ng inyong alagad. Panginoon ng sekta, kayong tatlong pinuno ng mga taluktok, mangyaring kumalma. Totoo ang sinabi ni kapatid na Zhao. Ang pangalan ng tindahan ay tindahan ng sari-sari ng Wanwu. Panginoon ng sekta, kung hindi kayo naniniwala, maaari ko kayong samahan papunta roon. CJ, pangunahan ninyo kami, kung totoo ang sinasabi ninyo. Tatanggap ng malaking gantimpala ang sekta. Opo. Wala naman itong kakaiba. Kahit anong tingin, isa lamang itong ordinaryong kutsilyong pambaboy. Matalim lang naman ang talim. Paano ito biglang nagpakita ng pambihirang kapangyarihan? Mukhang wala naman itong kinalaman dito. Baka may iba lang itong dahilan. Bahala na, ipapalit ko muna ang ugat ng espiritu. Sistema. Buksan ang tindahan ng ugat ng espiritu. Sistema, tao ka ba? Ano ba ang walang kwentang ugat ng espiritu na ito? 500 ang halaga ng sirang bagay na ito. Hindi naman tao ang sistemang ito, Mahalagang paunawa. Ang sistemang ito ay tapat at hindi kailanman nandaraya. Host, magsikap ka pa upang kumita ng mga puntos ng reputasyon, ha? Kulang pa ako ng 200 bago ko mabili ang mababang uri ng ugat ng espiritu. Ano na ang gagawin ko? At sistema, pwede bang pautangin mo muna ako? Kulang pa rin ang 200. Ha, ano ang nangyayari? Shen, 2 araw na lang ang natitira. Kung kusa kang makikipagdalawahang kultibasyon sa akin, makakalimutan na ang utang mong mga bato ng espiritu. Maaari pa kitang bigyan ng espesyal na pahintulot na sumapi sa sekta ng Blood Soul. Maging disipulo ko. Kung nakapagpasya ka na, hanapin mo ako sa sekta ng Blood Soul. Wala na bang katapusan ang kahambugang iyon? Hindi maaari. Kailangan kong mabilis na kumita ng mga bato ng espiritu. Ayokong hagupitin ng 1,000 beses. Panahon na para bumaba sa bundok. Lolo, siguraduhin ninyong manalo kayo. Zhang Xiaoxian, sumuko ka na habang may oras pa. May iwasan mong mawala ng buhay mamaya. At madamay pa ang buong angkan mo. Shen Wanshan, masyado pang maaga para magsalita ka ng ganyan. Akala mo ba dahil mayroon kang mahiwagang sandata ng kaharian ng pagtitipon ng esensya? Karapat-dapat ka nang maging katapat ko. Wala kang utang na loob. Naglalagablab na apoy. Parang langgam na humaharang sa karwaheng pandigma. Ang kapangyarihan ng mahiwagang sandata ng kaharian ng pagtitipon ng esensya ay hindi mo kayang salagin. Lolo, ano ang gagawin natin? Mayroon siyang mahiwagang sandata ng kaharian ng pagtitipon ng esensya. Tiyak na hindi katapat ng amasyon. Ano na ang gagawin natin? Matandang Ginoong Zhang, sumuko na kayo. Imposibleng maging katapat kayo ng ama ko. Sa harap ng mahiwagang sandata ng kaharian ng pagtitipon ng esensya. Isang unang antas lamang kayo ng kaharian ng pagtitipon ng esensya. Paano ninyo siya mapapantayan? Sumuko na kayo agad. Ibigay ninyo ang minahan ng mga bato ng espiritu sa bundok Tengyun. At isuko ang kalahati ng mga ari-arian ng Angkan Zhang. Baka sakaling mapatawad pa ang inyong buhay. Huwag mong pangarapin.
Kahit mamatay pa ako, hindi ako papayag. Wala ka talagang alam kumilala ng kabutihan. Kung gayon, mamatay ka. Mamatay ka. Ito ang mapanupil na kapangyarihan. Tapos na ang buhay ko. Lolo, gamitin ninyo agad ang espadang bakal na binili ko. Mukhang kailangan na nating kumapit sa patalim. Huwag mong sabihing iyan ang alas niya. Walang kahit kaunting bakas ng espiritual na enerhiya. Isa lamang pala itong karaniwang espadang bakal. Ha. Zhang Xiaoshan. Mukhang naubos na ang mga pakulo mo. Gamit ang karaniwang espadang bakal, nangangahas ka pang lumaban. Matandang Ginoon. Humayo na kayo ng payapa. Zhang Xiaoshan, mukhang wala ka na talagang ibang alas. Duel gamit ang mga karaniwang espada. Mukhang magtatapos na ang lahat. Ako si Zhang Xiaoshan. Hindi ako aamin ng pagkatalo. Anong klaseng teknik ito? Napakalaki ng eksena. Nakakatakot na kapangyarihan. Halos hindi na ako makahinga. Ang kapangyarihang ito, hindi bababa sa huling yugto ng kaharian ng pagtitipon ng esensya. Kailan pa nagkaroon si Zhang Xiaoshan ng ganitong lakas? Patay na ang karaniwang espada. Paano naging posible iyon? Hindi pwede. Isa lang naman itong karaniwang espada. Paano nito napausbong ang ganitong lakas? Kalasag ng mahiwagang langit. Ano? Aray. Tay. Lolo. Talagang isa itong kayamanang nakapaloob sa pagbuo ng elixir. Hindi pwedeng manatili rito ang Panginoon ng lungsod. Siguradong napansin na ito ni Zhang Jia. Ang bakal na espada ko ay wala ng silbi. Hindi naman ito kayamanang nakapaloob sa pagbuo ng elixir. Baka ngayon ay sinisid na nila ang buong kalye para hanapin ako. Kaunti lang nawala ang mga tao. Pero baka may napahamak na hindi natin alam. Lin Wanyer, tumigil ka na. Masunurin kang sumama sa amin para maging kalan at palayo. Baka sakaling makaligtas ka pa ng buhay. Ang santa ng banal na lupain ng Taiksuan. May pambihirang yelo na katawang lampas sa milyon sa isa ang hihirangin. Ang amoy na ito, tiyak na napakasarap. Karapat-dapat lang. Lubhang bumagsak ang antas ng kultibasyon. Tinamaan ang lasong nakapara sa dalawang halimaw ng sekta ng langit na pumapaslang. Nasira rin ang kayamanan. Hindi kaya ngayon ay mamamatay ako rito, Lin Wanyer. Kayamanang nakapaloob sa pagbuo ng elixir. Ginamot ko na lang ito na parang patay na kabayo bilang buhay na kabayo. Akin na ang espadang ito. Lin Wanyer. Talagang tumakbo ka sa patibong. Ha. Isang walang kahit katiting na espiritu na bakal na espada. Gusto mo pang makipagsabayan sa amin. Kayamanang nakapaloob sa pagbuo ng elixir, haha. Sa harap ng dakilang santa ng banal na lupain ng Taiksuan. Ang tanga mo talaga. Lin Wanyer. Tigilan mo na. Sumama ka na lang sa amin. Kapag maayos mo kaming napagsilbihan na magkapatid, sisiguraduhin naming mabubuhay ka. Grabe naman. Peke pala ang espada ko. Kailangan pa bang ipaalala sa batang ito? Mga demonyong kultibador. Huwag kang magwala. Kahit mamatay ako, Lin Wanyer, hindi ako basta mabubuhay na parang aso. Isang tabak na bumubukas ng langit. Ito ang pagsupil ng batas na tanging nasa mundong espiritu lamang. Paano naging posible? Ang bakal na espadang ito ay kayang maging kayamanan ng mundong espiritu. Ang pagsupil ng batas sa mga kayamanan ng mundong espiritu. Isa lang naman itong bakal na espada. Paano naging posible? Napakalakas. Talagang hindi tayo niloloko ng boss na ito. Talagang isa itong kayamanang nakapaloob sa pagbuo ng elixir. Mga demonyong kultibador ng demonyong sekta. Mamatay ka na. Nakakasilaw na kapangyarihan ng langit. Sa tabak na katuon ang aking agos. Bawiin mo na agad. Siyam na kulog na pumapaslang. Magiging banal na kidlat. Napakalupit ng basag na bakal na espadang ito ko. Ang espadang ito ay karaniwan lang talaga. Wala talagang mukhang anumang sandata ng Diyos. Gets ko na. Siguradong sobrang lakas ng batang ito. Kaya niya nagtaglay ng ganitong kapangyarihan. Boss. Talagang maraming salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa kayamanan mo, patay na sana ako ngayon. Haha. Wala iyon. Ikaw lang naman ang may angking galing. May aasikasuhin pa ako sa bahay. Aalis na muna ako. Tindero, sandali lang. Hindi ko alam kung ilan pa ang mahiwagang kagamitang ito, tindero. Pagbalik ko sa sekta, tiyak na utusan ko ang lahat ng nasa sekta. Nasuportahan ang negosyo ninyo. Iha, huwag ka nang magpanggap na tumutulong. Mga sirang bakal lang naman ang mga iyan. Hindi iyan mahiwagang kagamitan. Ang dahilan kung bakit mo sila natalo ay ang sarili mong lakas. Kung ganoon, hindi na talaga kailangan. Mas gusto kong hinahayaan ko lang ang kapalaran. May mahalaga talaga akong aasikasuhin sa bahay. Mauuna na ako.
Kakaiba talaga ang tindero na ito. May negosyo na nga, ayaw pa niyang kumita. Ngunit walang kapantay ang kapangyarihan ng espadang ito. Pagbalik namin, tiyak na ipaalam namin ito sa sekta. Kung maramihan ang aming bibilhin, ang banal na lupain ng Taiksuan, ay tiyak na aangat pa ng isang antas. Walang kahit kaunting galaw ng enerhiyang espiritual dito. Isa lamang talaga itong karaniwang tindahan. Sigurado ba kayong dito iyon? Dito nga mismo. Hindi kailanman nagsisinungaling ang inyong alagad. Tara na. Kung ganoon, pumasok tayo at tumingin-tingin. Kulang pa ang mga batong espiritual. Saan kaya ako makakahanap ng pagkakakitaan? Tindero, bumalik na naman kami. Dumating na ang suki kong tagapagdala ng yaman. Maligayang pagdating. Ano ang pakay ninyo sa pagpunta ngayon? May balak ba kayong bumili ng kung ano? Tindero, sa pagkakataong ito, babalik bilhin namin ang mga kutsilyong pangkatay ng baboy. Isa itong nakatatanda sa amin. Labis siyang interesado sa mga kutsilyong pangkatay ng baboy na nasa tindahan ninyo. Tunay nga siyang swerte sa pera. CJ, kukunin ko agad para sa inyo. Ayos na ayos. Sa bihis nila, mukhang mayaman o marangal ang mga ito. Siguradong malaki ang kikitain ko sa grupong ito. May pag-asa na akong makawala sa demonyong babaeng iyon. Pinunong sekta. Wala man lang antas ng kultibasyon ang tindero. Isa lamang siyang karaniwang tao. Sinuri ko na rin siya gamit ang isang lihim na pamamaraan. Wala siyang suot na anumang kagamitang nagtatago ng antas na kultibasyon. Sa tingin ko, ang batang ito ay nakapulot lamang ng ilang mahiwagang kagamitan. Hindi niya alam ang tunay na halaga ng mga iyon. Kaya ipinagbibili niya bilang mga ordinaryong paninda. Pinunong Gofeng. Huwag ninyong husgahan ang tindero dahil wala siyang nakikitang antas na kultibasyon. Baka malalim lamang talaga ang kanyang kultibasyon. At hindi natin siya kayang basahin. Maingat ko na siyang nadama. Tunay ngang wala siyang kahit anong kapangyarihan sa kultibasyon. Wala man lang siyang espiritual na ugat. Anong dakilang nilalang mula sa labas ng mundo? Swerte lang siya sa tingin ko. Baka nakapulot siya ng ilang mahiwagang kagamitan. At ipinagbibili bilang kung ano-anong paninda. Maya-maya, siguradong wala siyang mailalabas. Sige na. Nandito na tayo, kaya makibagay na lang tayo. Tingnan muna natin kung pagbabatayan ang edad nila. Malamang ay may mga batang anak pa sila sa bahay. Ang tambol na ito ay paboritong laruan ng mga bata. Baka pwedeng ibenta ng maramihan. Pasensya na sa paghihintay kayong lahat. Narito na ang mga kutsilyong pangkatay ng baboy na hinihingi ninyo. Subukan ko nga. Ano? Totoo pala ito. Kagamitan na nasa antas ng lupa hanggang langit. Nakatago lang sa ganitong hamak na tindahan ng mga kalakal. Talaga namang hindi ka pani-paniwala. Sektong Panginoon, 3 Panginoon ang taluktok. Naniniwala na kayo ngayon. Hindi nagsisinungaling ang alagad. Baka ang tindahang ito ay talagang mula sa ibang daigdig na maharlika. Nakatago sa gitna ng karaniwang mundo. Bakit ba nakatitig kayong lahat sa akin? May gusto ba kayo, tindero? Pwede po bang malaman ang tabak na pamputol ng baboy na ito? Ilan pa ang meron sa loob ng tindahan? Ano raw? Ang ibig mong sabihin ay iilan na lang ang natitira. Bagamat kaunti na lang ang mga tabak na pamputol ng baboy. Pero ako rito, may iba pa akong magagandang paninda. Panghampas na tambol. Ang mga laruan ng bata ay sapat na. Hindi na natin muna kailangan ito. Ay naku! Ang panghampas na tambol kong ito. Pero ang tila mumunting gampanin na tigadala ng sanggol. Kung hindi kayo naniniwala, ipapakita ko sa inyo. Mabilis na depensa. Suan-king kalasag. Tabak na tunog alon. Sabay-sabay na paglikha ng libong tabak. Ang lakas na ito ay sapat ng maihambing sa isang buong hagupit ng isang rurok na nasa antas ng mundong kamatayan. Paano mangyayari iyon? Isa lang naman itong hamak na hampas ng tambol. Hindi maganda. Mababatid ninyo. Itigil mo na iyan agad. Mga kasama, ano ba itong nangyayari? Mga kasama, ano ba itong nangyayari? Hamak na hampas ng tambol ay nagtataglay ng ganitong nakakatakot na kapangyarihan. Talagang hindi ko inakala. Panginoon ng sek, baka ang tindero pong ito ay nagkukunwaring baboy para lamunin ang tigre. Sa totoo lang, isa siyang dakilang nilalang sa gitna ng mga mortal. Mukhang tapos na tayo. Ang ataking alon ng tunog na ito ay maihahambing sa isang buong atake ng rurok ng mundong kamatayan. Mukhang ang tambol na ito ay isang kagamitang makalangit sa antas ng mundong kamatayan. Kagamitan sa antas ng langit ng mundong kamatayan. Naku po, kagamitan sa antas ng langit ng mundong kamatayan. Sapat na iyan para maituring na kayamanang pampatibay ng sekta. Ang bait ko talaga. Ang tindahan ko lang na nahanap ko ng basta-basta ay may ganito palang malalaking pinagmulan. Sa pagkakataong ito, malaki ang naitulong natin. Pagbalik natin, tiyak na makakapasok tayo sa loob ng sekta. Ay, hindi kaya hindi na siya balak bumili. Tama rin. Sino ba ang gugustong bumili ng sirang laruan na iyan? Sige na nga, sige na nga. Mas mabuti pang maibenta na lang ang tabak na pamputol ng baboy. Tindero, pwede po bang malaman ilan pa ang natitira sa panghampas na tambol na ito? Gusto mo bang bumili? Hindi ko lang po alam kung ilan pa ang meron sa tindahan.
Napakaganda po noon. Hindi pa po marami. Sa ngayon, 3 na lang. Bibilhin naming lahat. Tindero. Ito ay 500 mataas na antas na batong espiritu. Ituring mo na itong deposito. Pagbalik ko sa sekta, tiyak na magdadala ako ng sapat na batong espiritu para punan ito. Nang magkano? 550 top grade spirit stones. Ay, huwag kang mag-alala, Tindero. Ako ang may pinakamataas na reputasyon sa sekta ng Suan King. 2,000 top grade spirit stones na lang ang natitira. Malapit na itong maipadala. 2,000 top grade spirit stones. Bagamat nabawasan ng kaunti. Pero ang taunang produksyon ng sekta ng Suan King ay 500 lamang na top grade spirit stones. Kung sa tingin ng Tindero ay kulang pa. Kung gayon, huwag na namin itong kukunin. Basta't ipahampas mo ang bato ng alon. Hindi na kailangan. Sapat na, sapat na. Talagang sapat na. Kumita tayo, kumita tayo. Binabati kita, Panginoon. Matagumpay mong naibenta ang mga paninda. Nakatanggap ka ng 120 puntos sa syudad. Napakaganda. Sa wakas maaari nang ipalit ang batas ng kultibasyon. Tindero, masisidhi na ang oras. Mauuna na kami at babalik. CJ. Hahatid ko kayo. Tindero, babalik kami para kunin ang mga spirit stones. Babalik ako sa susunod. Kamyong mga nasa panuluyan, mauna na kami. CJ, malugod kayong bumalik anumang oras. Sistema, ipalit mo para sa akin ang batas ng pag-ipon ng enerhiya. Matagumpay na napalitan. Nakuha ko na. Hayaan mong subukan kong alamin kung pwede itong linangin. Ano nang nangyayari? Bakit walang reaksyon? Wala namang mali Bakit hindi gumagana? Hindi ako naniniwala. Talagang hindi ba pwedeng linangin kung walang espiritong ugat? Tingnan natin. Mukhang kailangan ko nang humanap ng paraan para palakihin ang aking prestihiyo. Nakakatakot talaga ang hampas na bato na iyon. Mukhang ordinaryo lang. Pero taglay nito ang lakas na makalusot sa 3,000 taluktok. Pati na ang kapangyarihang kayang pumantay sa antas ng 10,000 anyo. Panginoon ng sekta, ang ganitong makapangyarihang mahiwagang gamit. Sa palagay mo ba posibleng hindi ito banal na kasangkapang pangkultibasyon? Kundi isang mahiwagang gamit ng 10,000 anyo. Paano naman mangyayari iyon? Ang 3,000 taluktok ay sapat ng makapagtatag ng sekta. Ang malalakas sa antas ng 10,000 anyo ay mga kinikilalang pinuno. Mga taong tanyag sa buong mundo. At ang mga mahiwagang gamit ng antas ng 10,000 anyo ay sapat ng yumanig sa anumang sekta ng 3,000 taluktok. Pagkatapos ng masusing pagsusuri ko, ang bagay na ito ay malamang na talagang isang mahiwagang gamit ng 10,000 anyo. Hindi pangkaraniwan ang lakas nito. Kaya lang, napipigilan ito ng limitadong antas ng kultibasyon namin. Kaya ang nagagampanan lang nito ay ang lakas ng 3,000 taluktok. Ano? Talagang mahiwagang gamit ng 10,000 anyo. Kung may ganitong klaseng mahiwagang gamit sa kamay, ang sekta ng Suan King ay tiyak na usbong ng husto sa silangang kontinente. Hindi ko inasahan iyan. Talagang kahanga-hanga ang Tindero. Tama. Sa tingin ninyong mga nasa panuluyan, anong antas ng kultibasyon mayroon ang Tindero? Pakiramdam ko parang dakila siya sa antas ng 10,000 anyo. Baka naman ang ninuno ng pagbabalik sa isa. Ang ninuno ng pagbabalik sa isa. Sa buong silangang kontinente, ilan lang ang mga ganoong tao. Zhao Dapang, Lin Feng, Suyu. Kayong tatlo, malaki ang naitulong sa pagkakataong ito. Mula ngayon, kayo ay mga pangunahing disipulo ng loob na sekta. Pumasok kayo sa ilalim ng aking gabay. Ako mismo ang magtuturo sa inyo. Maraming salamat, Guro. Nakakatanda ng sekta ng Suan King. Saan ba kayo pupunta? Mga pangunahing tagapangalaga ng sekta ng Blood Soul. Lahat sila ay mga malalakas na nasa ikalimang antas ng kahalanggang hiwaga. Paano sila napunta rito? Dapang. Umatras kayo sa likod. Manggagawa ng sekta ng Suan King. Sumunod na lang kayong mahuli at magpadaig. Ngayon ang araw ng inyong pagkapuksa, sekta ng Suan King. Mga halimaw ng sekta ng Blood Soul. Nasa teritoryo kayo ng mga matuwid sa silangan. Hindi ba kayo natatakot na mapalibutan ng mga matuwid? Karapat-dapat lang mamatay. Ito ang napakahigpit na pormasyon ng sekta ng Blood Soul. Ayos. Bakit pa kayo nakikipagtalo sa kanila? Magaganda na ang mga hurno at kaldero. Hayaan nating kainin nila ang buong kapahamakan. Tama. Handa na sa labanan. Patunugin ang tambol ng digmaan. Wala nang pag-asa ang sekta ng Suan King. Mukhang laruan ng bata lang ang ibinenta niya. Mukhang handa na silang isuko ang paglaban. Kahit paano, medyo may saysay. Hayaan ninyong maayos ko kayong sampalin ng aral. Kumilos. Ano? Sa isang hampas lang ng tambol. Paano napalabas ang ganitong lakas? Wala na, mabilis na magtanggol. Ano? Hindi pwede. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ako agad. Tumataka si Bloodso.
Kayamanan ng tao ng 10,000 bagay. Talagang hindi ordinaryo. Ang tatlong higanting tagapagtanggol ng kultibasyon sa ikalimang antas ng kahalanggang hiwaga. Wala man lang natirang puwang para lumaban. Kahit hindi mamatay, matinding pinsala ang aabutin. Nasa kamay na natin ito. Wala nang dapat ipag-alala ang sekta ng Suan King. Aba! Ang tambol na iyan ay ganyan kalakas. Hindi nga nagbibiro ang galing ng nagtitinda. Talagang hindi pangkaraniwan. Grabe, tumataas pa ang antas ng tanyag, tumataas pa rin. Saan ako pupunta para makakuha ng mas maraming antas ng tanyag? Tot! Ang tambol na ibinenta ng Panginoon ng tahanan ay nagsimulang magpakita ng talim sa kamay ng mamimili. Nag-umpisa itong umakit ng pansin mula sa labas ng mundo. Panglarong tabak na subok sa bata. Nag-udyok ng pansin mula sa labas ng mundo. Antas ng tanyag ng Panginoon ng tahanan. Tumaas ng 300. Anong kalokohan yan? Paano pa ako makakapukaw ng pansin mula sa labas ng mundo gamit ang tambol na iyan? Baka dahil mahilig lang maglaro ang bata. Kumalat na iyon sa bilog ng mga bata at dalaga. Bahala na siya. Unahin mong ipalit ang espiritong ugat bago ang lahat. Sistema, ipagpalit mo sa akin ang mahinang espiritong ugat. Binabati ko ang Panginoon ng tahanan sa matagumpay na pagpapalit. Panahon na para tumahak sa landas ng kultibasyon. Hongma, kumusta na ang inusisa mo? Pag-ulat sa batang Panginoon, malinaw ko nang nasuri ang lahat. Ang mga sandata ng sekta ng Suan King ay pawang mula sa isang ordinaryong tindahan ng mga paninda. Ordinaryong tindahan ng mga paninda. Opo. Ang pangalan nito ay tindahan ng sari-sari ng Wanmu. Nasa lungsod ng Qingyun mismo. Pinabagsak mo ako ng 2 tagapagtanggol ng kahalanggang hiwaga. Dapat siyang mamatay. Multong anino. Kayo na ang 2 ang pumunta sa lungsod ng Qingyun. Siya sa atin ninyong mabuti para sa akin. Hanapin ang ilalim at pinagmulan ng tindahang iyon. Opo. Sekta ng Suan King. Iyan ang susi ng pagpasok ng sekta ng Bloodso sa silangang kontinente. Dapat itong makuha. Sinumang mga has humarang wasakin. Mamamatay din ako. Anong nangyayari? Bakit pakiramdam ko walang nabago sa katawan ko? Kakaibang senyalis ng langit at lupa. Lantad na ang dakilang daan. Wala man lang tugon ang espiritong ki ng langit at lupa. Sistema, lumayas ka rito. Huwag mong sabihin, peking espiritong ugat ang ibinigay mo sa akin. Panginoon ng bahay, huwag po kayong mabahala. Dahil ang napalitan ninyo ay mababang uri ng espiritong ugat. Ang pagtugon sa espiritong ki at kalagayan ng panahon ay nangangailangan ng oras. Mahigit 10 beses ng karaniwang espiritong ugat. Mas higit pa kay sa taimtim na pagnanais sa lupa at puso. Gusto ko lang mag-cultivate. Bakit ba ang hirap? Sige na nga. Lumabas ka at huminga-hinga muna. Maghanap ka ng paraan para mas mapataas pa ang iyong prestihiyo. Ang kakaibang senyalis ng langit at lupa na ito. Nagkakaisa ang alinggaw ng dakilang daan. Bakit parang pinuno ng sekta? Parang eksena noong umaakyat sa antas ng mahiwagang kaharian. Hindi kaya ang may-ari ng mumurahing tindahang ito ay isang malakas na mandirigma sa mahiwagang kaharian? Ang mga nasa mahiwagang kaharian ay mga nilalang na parang pinuno ng sekta. Mga multo, tumakbo na tayo. Kapag natuklasan tayo, tapos na tayo. Walang anumang antas ng kultibasyon. Mukha siyang karaniwang tao. Anong karaniwang tao? Sa tingin ba ninyo, kaya lang nating silipin ang isang malaking pinuno sa mahiwagang kaharian? Habang hindi pa tayo natutuklasan, umalis na tayo. May bisita. Mga bisita, wag muna kayong umalis. Pumasok kayo at tumingin. Lagot, nakita tayo. Talagang napakalakas ng isang napakalakas. Talagang hindi natin matatakasan ang kanyang tingin. Mga nakatatanda, iligtas ninyo ang aming buhay. Napadaan lang po kami ng hindi sinasadya. Opo, mga nakatatanda, patawarin po ninyo kami. May matanda sa itaas at bata sa ibaba rito. Tinitiyak namin na hindi na kami muling papasok sa lugar na ito. Bakit kayo nakaluhod? Naintindihan ko na. Kayo ba ang mga pulubi? Kayo ba ang mga pulubing tumakas mula sa kabila ng pader ng Yunzhao? Aninong pumapatay? Ano ang nangyari sa nakatatanda? Tiyak na sinusubok niya tayo. Sundin na lang natin ang sinasabi niya. Nagaganap sa kabila ng pader ng Yunzhao ang malaking labanan ng tama at demonyo. Mahirap na nga bago pa kami nakatakas. Tama. Sa buong daan, tumakas kami ng tumakas. Talagang wala na kaming masusulingan. Ganun pala. Nakakaawang mga tao rin pala kayo. Dahil wala na kayong mapupuntahan. Dito na lang kayo sa tindahan ko at tumulong. At ako naman ay may magagawa rin dito. Tumulong sa tindahan. Ako ay protektor ng sekta ng Bloodso. Isang malakas na nasa ikalimang antas ng Netherworld. At magtutulungan para sa mumurahing tindahang ito. Ayos na. Huwag ka nang magtanga-tangahan. Halika na at pumasok. Magluluto ako. Ano ngayon? Sumunod ka na lang. Huwag mong galitin ng tunay ang kabilang panig. Tapos na tayo. Ama, dito mismo. Sige, pumasok na tayo.
Nandito na ako para hanapin ka, mga nakatatanda. Nasaan ang mga nakatatanda? Ama! Tingnan ninyong mabuti sa kabila. Ito. Isa itong demonyong daoista ng sekta ng Blood Soul. Isang malakas na demonyong nasa ikalimang antas ng Netherworld. Bakit siya naglilinis dito? Ang may-ari ng tindahang kunwari ay nagbebenta ng mga banal na sandata. Sa totoo lang, isa siya sa mga tao ng sekta ng Blood Soul. Dito ang pugad ng sekta ng Blood Soul. Isa rin itong makapangyarihang nilalang sa Blood Soul. Isa rin sa mga dakilang eksperto sa ikalimang antas ng salamin ng paglipat. Akala mo, nagtitimpla lang siya ng tsaa at naghahain ng pagkain. Hindi dapat magtagal dito, umalis agad tayo. Kagaw, huwag mong walisin pa. Halika rito at kumain ka. Ayos, kausapin mo ang may-ari. Ang may-ari ng tindahang ito. Mukha namang ordinaryo lang. Parang isang karaniwang tao lang. Ama, naramdaman ko na. Walang nikatiting na pagyanig ng espiritual na enerhiya sa kanya. Karaniwang tao lang talaga. Paano napadpad dito ang pamilya Zhang? Diyos ko, narito na ang pamilya Zhang. Hindi kaya ang sira kong espada. Ang naging dahilan kung bakit natalo sa paligsahan ang lolo ng pamilya Zhang. Nandito ako para maningil ng ganti. Mukhang totoo nga yata. Isa iyan sa 4 na pangunahing angka ng lungsod ng Qingyun. Pamilya Zhang. Tapos na tayo. Boss, nandito na ako. Pinuno ng pamilya Zhang. Patawad po. Hindi po talaga alam ng maliit na ito dati. Nakailangan ninyong gamitin ang bakal na espada ko sa paligsahan. Kung alam ko lang, hindi ko sana iyon ibebenta sa inyong apo. Ama! Ano bang nangyari rito? Hindi rin po malinaw sa akin. Hindi kaya. Ang nakatatandang ito ay nagsasanay ng palihim. Kaya nagkunwaring ordinaryong tindero. Mabilis na itaas ang kamay pakiusap. Ganyan po kayo. Saan ko naman kakayanin iyan? Boss, hindi po ba ninyo alam? Ginamit ng lolo ko ang bakal na espada ninyo. Para talunin ang entablado ng labanan. Ano? Nakatatanda. Sa pagkakataong ito pumunta kami. Upang personal na magpasalamat sa inyo. Ito ay isang espiritual na bato na antas gitna. Kasama ang 100 espiritual na bato na antas mataas. Sana po ay huwag ninyo itong katangihan. Noong una, may babaeng iyon na pumatay sa isang demonyong nilalang ng kultong demonyo. Ngayon naman, nagwagi si Zhang sa entablado ng labanan. Hindi kaya ang sira kong bakal na espada. Talagang isang pambihirang sandata. Kasing lakas pala ng bakal kong espada. Hindi kaya itong sistema ko at itong mga paninda ko ay talagang napakalalakas na bagay. Hindi naman siguro. Sinuri ko na iyon ng maigi. Mukha ngang wala itong kinalaman sa kung anong pambihirang sandata. Hula ko, problema ito sa sarili nilang lakas. Anak ko. Ang taong ito ba ay demonyo o matuwid? Hindi pa natin matiyak ng lubusan. Sa ganitong sandali na nawawala na siya sa katinuan. Mas mabuti pang umalis na tayo agad. Ang sabi ng ama ay, nakatatanda. Nasa isip ko na po ang pasya. May iba pa po akong kailangan asikasuhin. Kaya magpapaalam na po muna ako. Naku, hindi kaya papatayin nila tayo at lilipulin ang buong angkan. Tama nga. Ito na ang pugad ng sekta ng Blood Soul. Wala na. Napakarami ninyong espiritual na bato ang ibinigay sa akin. Nahihiya tuloy ako niyan. Ituring na lang ninyo itong munting pasasalamat. Para sa inyo na ito. Isang tapayang luwad. Huwag sabihin na isa itong mahiwagang sandata. Napakatindi ng presyon na ito. Parang hindi na ako makahinga. Ang ganitong kapangyarihan. Huwag sabihin na. Huwag sabihin na ito ang maalamat na mahiwagang sandata ng daigdig ng kailaliman. Ang kapangyarihang ito. Minsan ko lamang nakita ang ganitong kapangyarihan sa mahiwagang sandata ng batang Panginoon. Huwag sabihin na ito ang mahiwagang sandata ng daigdig ng lahat ng bagay. Ano? Isa lamang itong ordinaryong tapayang luwad. Ngunit, isa pala itong mahiwagang sandata ng daigdig ng lahat ng bagay. Sino ba talaga siya? Kahit isa pa siyang dakilang nilalang ng daigdig ng lahat ng bagay. Hindi niya basta-basta maibibigay sa iba ang isang mahiwagang sandata ng daigdig ng lahat ng bagay, hindi ba? Ano ba ang nangyayari? Hindi ba isa lang itong lumang tapayang luwad? Bakit kayo ganyan kasabi? Ang tapayang basta na lamang niya kinuha. Isa pala itong mahiwagang sandata ng daigdig ng kailaliman. Anong uri ng nilalang ba talaga siya? Napakarangal at napakamapagbigay niya. Ama! Tatanggapin ba natin ang tapayang ito o hindi? Maging maingat tayo sa harap ng nakatatandang ito. Mukhang hindi naman siya masamang tao. Marahil ay isa lamang siyang dalubhasang kultibador na namumuhay ng hiwalay sa mundo. Bago natin lubusang maunawaan ang kanyang pagkatao. Huwag natin siyang guguluhin. Maraming salamat po sa inyong kabutihang loob, nakatatanda. Hindi malilimutan ng pamilya Zhang ang kabutihang ito. Kung mangailangan kayo ng anuman balang araw, huwag kayong mag-atubiling makipag-ugnayan sa pamilya Zhang. Boss, kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Darating ako agad. Kung gayon, Ling-er, manatili ka muna rito. Tulungan mo muna ang nakatatanda sa tindahan. Ano? May kailangan ba kayong ipagawa sa akin? Hindi ba tapayang luwad lang naman iyon? Kailangan pa bang ipagbili ang sariling apo?
Wala naman akong ibang gagawin sa ngayon. Maglibang ka muna. CJ! Binabati kita, may-ari. Dahil sa iyong bakal na espada at tapayang luwad, na nagpakitang gilas sa kamay ng mga mamimili. Nakakuha ka ng 600 puntos ng reputasyon. Ano na naman ang kalokohang iyan? Bakit bigla akong nagkaroon ng 600 puntos ng reputasyon? Maiintindihan ko pa kung ang bakal kong espada. Natalo ni Ginoong Zhang ang kalaban gamit ang sarili niyang lakas. Kaya nadagdagan ng karangalan ang bakal kong espada. Pero ang tapayang luwad na ito. Paano naman ito biglang nagpakitang gilas? Bahala na nga. Magkultibasyon muna ako. Kung gayon, tulungan ninyong bantayan muna ang tindahan. Magkukultibasyon muna ako. Boss, panahon ko na rin para magkultibasyon. Sasama ako sa iyo. Hindi maaari. Kailangan nating bumalik agad upang iulat ito sa batang Panginoon. Tama. Ang isang makapangyarihang nilalang na ganito ay nagkukubli rito. Tiyak na malaki ang magiging epekto nito sa mga susunod na plano ng sekta ng Blood Soul. Magdudulot ito ng napakalaking pagbabago. Ipinapakita ba niya ang kanyang kapangyarihan upang gipitin tayo? Tiyak na ganoon nga. Bawat kilos natin ay nasa ilalim ng kanyang pagmamasid. Matagal na tayong hindi nakakabalik upang magulat. Sa ugali ng batang Panginoon, sa palagay ninyo ba ay personal siyang pupunta rito? Pero huwag naman sana. Matagal na umalis sina Gimme at Ying siya. Bakit hindi pa sila bumabalik? Punong guro, kailangan ba nating magpadala ng tao para magsiyasat muna? Hindi ko matansa. Mukhang natabingan ang aking pakiramdam. Sapat na. Ako mismo ang pupunta roon, punong guro. Hayaan ninyong makita ko. Tingnan natin kung anong klase ng banal na nilalang iyan. One. Sigurado ka bang ang espadang ito ay binili sa gilid ng Qingyun City? Mula sa isang stall ng mga nagtitinda. Sigurado po, guro. Kung hindi dahil sa bakal na espadang ito. Matagal nang nasawi ang disipulo sa kamay ng mga demonyong halimaw ng Demon Sect. Ang pinakamalaking sekta sa Qingyun City ay ang sekta ng Xuan King. At ang kanilang punong leader ay nasa ikalimang antas lamang ng Netherrealm. Samantalang ang taglay nitong Espada Key at Espada Intent ay nananatiling buo at hindi nagkakawatak. Tila umaabot na ito sa antas ng isang banal na gamit sa Netherrealm. Sigurado ka ba? Ano? Hindi naman. Aking pinagmamasdan ang espadang ito. Nataglay ang walang kapantay na Espada Key. At ang lakas nito ay marahil abot sa tugatog ng Nether. Ang espadang ito marahil ay angkop lamang para sa mga banal na gamit ng Heavenly Stage Netherrealm. Kung ako ang gagamit nito, makapaglalabas ako ng kamanghamanghang kapangyarihan. Kamanghamanghang kapangyarihan. Kung totoo nga iyan, ang aming sekta, hindi ba't madadagdagan pa ng isang banal na gamit sa 10,000 Phenomena Realm? Ano? Talagang makapaglalabas ng kamanghamanghang kapangyarihan. Ako, akala ko noon isa lang itong banal na gamit ng Nascent Soul Realm. Hindi pala basta-basta ang tindahang ito. Kaya pala ang paggawa ng ganitong klase ng banal na gamit ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Naunawaan ko na kapag bumukas ang sinaunang lihim na lugar ng banal na lupain. Pagkatapos nitong matapos, ikaw mismo ang magdadala sa akin. Kailangan kong personal na makausap ang may-ari ng tindahang ito. Guro. Sa wakas ay naramdaman ko na ang espiritual na ki ng langit at lupa. Mas lumapit na ako sa tunay na daan ng kultibasyon. Sandali. Pero itong mababang kalidad kong ugat ng espiritu. Sobrang bagal ang pag-usad ng kultibasyon ko. Sa ngayon, pilit ko palang nasasalo ang espiritual na ki ng langit at lupa. At isa pa, ang teknik ko ay panimulang pag-akit ng ki sa katawan lang. Kailangan kong mag-isip ng paraan para kumita sa city market. At may puhunan na pambenta. Idinagdag na sa estante ang bagong paninda. Pakisuri na lang, punong may bahay. Bagong paninda. Panghating bundok na palakol. Mukha namang ordinaryo. Ano bang silbi nito? Parang may taglay na espiritual na ki ito. Grabe. Talagang isa itong banal na gamit. Kuya Tongzi, sa wakas ay ibibigay mo na sa akin ang isang tunay na banal na gamit. Nakakapanindig balahibo ang presyon. Nagtitipon ang mga talim na ki. Ang presyon ay parang bundok. Talagang ito ang banal na gamit na higit pa sa Nascent Soul Realm. Bihira akong makakita ng isang banal na gamit. Pabayaan ninyong ilabas ko at subukan ang lakas nito. Kung may lakas itong katulad ng sa isang Open Origin Realm, malaki rin ang maipagbibili nito. Tindahan ng sari-sari ng Wanmu. Gusto kong makita kung sino ba talaga ang taong ito na nakapagpabagsak sa 4 na dakilang tagapangalaga. Tara na!
Dulog. Ano ang kailangan ninyo? May pinakakumpletong paninda ang maliit na tindahang ito. Sisiguraduhin naming masisiyahan kayo. Napakabigat ng malas. Mga tao sila ng Demon Sect. Mataas ang kultibasyon ng may-ari ng tindahan. Tiyak na may napansin na siya. Hindi naman pala ganoon. Mukhang talagang hindi nila itinuring ang kaaway na seryoso. Mas mabuti pang huwag na lang akong magpadalos-dalos. Pusit lang na bagong pasok sa pagsasanay. Nasaan ang amo ninyo? Ilabas ninyo siya. Ako ang amo rito. Sabihin mo lang ang kailangan ninyo. Kung gayon, ikaw nga ang amo rito. Peste, paano siya napunta rito? Tapos na tayo, nagagalit ang batang Panginoon. Kung makabangga natin ang tindero. Tapos na talaga tayo. Misteryosong anino at nakakatakot na anyo. Paano kayo nananatiling ligtas at walang galos? Ano ba talaga ang nangyayari? Kilala ba ninyo ako? Ito ang aming batang Panginoon. Misteryosong anino at nakakatakot na anyo. Tinalikuran ninyo ako. Ha? Ha? Batang Panginoon, huwag po kayong padalos-dalos. Hindi po ganoon. Pakinggan po ninyo ang paliwanag namin. Wala nang masyadong ipapaliwanag pa. Ang mga traidor sa akin ay dapat mamatay. Ano ang balak mong gawin sa mga tao ko? Ano? Paano nangyari iyon? Isa lang naman siyang pusit na bagong pasok sa pagsasanay. Bakit niya nabasag ang aking balisong na multong kuko? Naintindihan ko na. Galing kayo sa Kinyon, hindi ba? Ano? Nasa silangang kontinente ito. Ang maliliit na anino at maliliit na multo na ito ay mga tauhan ko na ngayon. Hindi na kayo mga alipin niya. Gusto pa rin kayong ibalik na parang alipin. Kalimutan na ang buhay na ito. Maliit na multo, maliit na anino. Huwag kayong mag-alala, dahil tauhan ko na kayo. Tiyak na poprotektahan ko kayo ng maayos. Boss, sa totoo lang kami. Tama na ang drama, ha? Tago kayo sa likod. Iwan ninyo rito sa akin. Ay naku. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ano pa nga ba ang magagawa natin? Isa pa, napakatindi ng kapangyarihan ng boss. Nagalit siya. Baka mamaya tayong lahat ang mapasama. Magagalit na ng husto ang boss. Kapag nag-alsa, tigil na ang lahat. Kung hindi, huwag ninyong isisi kung mawalan ako ng pasensya. Ngayon, kahit papaano, marunong na rin akong maglinang. At may hawak pa akong mahiwagang sandata. Mukhang bata pa ang kabila. Siguradong hindi sila mahuhusay na eksperto. Subukan ko nga ang lakas ng mahiwagang sandatang ito. Ang taas ng yabang. Munting lalaki. Dahil gusto mong mamatay. Gagawin kitang pabor. Kamay na dugo ng demonyo. Eksperto pala ito. Hindi na pwede. Sugod. 5 elemento. Paano nangyari iyon? Napakatindi pala ng kapangyarihang ito. Kalasag ng dugo ng demonyo. Siklab ng 3 langit na salamin ng misteryosong watawat. Ang batang ito, mukha lang talagang inosente at bagong pasok sa pagsasanay. Paano siya nagkaroon ng ganito kalupit na lakas? Hindi pwede. Ang batang Panginoon ay nasa tuktok na ng yugto ng pagbuo ng elixir. Wala siyang ni kaunting puwang para makapalag. Talagang isang dakilang tao sa labas ng mundong ito ang boss. Napakalupit niyan. Iyan ba ang tunay na lakas ng amo? Isang iglap lang. Pinaluhod niya agad ang prinsipe sa ika-6 na antas ng kuweba ng kaluluwa, walang kayang lumaban. Huwag na huwag ninyong susubukang hamunin ang amo. Kung hindi, siguradong lagot tayo. Ano ang nangyayari? Akin ito. Ang lakas ng pambasag bundok na palako na ito. Ang lakas ng pambasag bundok na palako na ito, grabe. Baka isa itong napakataas na antas na mahiwagang sandata ng antas ng pagsisimula. Kuya Tongzi, sa wakas may nagawa ka ring isang magandang bagay. Sa pagkakaroon ng sandatang ito, sino pa ang aatupagin ko pa para sa mga espiritong bato? Sino pa ang iintindihin ko pa sa mga tindahan sa pamilihan? Nakakainis, may kakaiba pala sa batang ito. Umalis na tayo agad. Saan kayo pupunta? Hihihi.
At iyan naman ang mga nakatatanda. Ako ang may mali, hindi ko nakilalang ang bundok tay. Hindi nakilala ang isang dakilang tao. Patawarin na lang po ninyo kami. Palampasin ninyo na kami, ha? Akala ko kung gaano kalaki ang tapang mo. Lumalabas na ganito lang pala kalakas ang loob mo. Isa lang akong hamak na takot sarado. Nakatatanda, patawad po, binigyan ninyo ako ng napakalaking mukha. Palampasin na ninyo ako. Kung ganyan kang tao, kung manatili ka pa rito, puro gulo lang ang aabutin mo. Sa tingin ko, mas mabuti pa na umayos na kayo. Ito ay pagpatay ng walang awa. Tapos na. Kayong dalawa, mula ngayon, magtrabaho kayo ng libre para sa akin. Ituring ninyong kabayaran na iyon. Magtrabaho ng mabuti. Ikaw ang bahala sa paglilinis ng tindahan at pag-aayos ng kalinisan. Tungkol naman sa iyo. Mukha kang hindi naman masama. Ikaw ang bahala sa pagluluto at pagsisilbi sa akin. Ikaw, gusto mo pa akong pagwalisin na parang trabahador. Gusto mo akong gawing tagapitas ng damo. May reklamo pa ba kayo? Ha? Wala po. Wala talaga kaming reklamo. Malapit na iyan. Ngayon din, kumilos kayo agad at magtrabaho. Hihe, mukhang gumaan na rin ang buhay ko. Sa wakas, mararanasan ko na ang buhay ng isang mayamang sinauna. Ang palakol na ito ay isang mahiwagang sandata ng antas ng pagsisimula. Kapag inilabas at ipinagbili, siguradong malaki ang halaga. Pero ang lugar na basurahan na ito ay talagang napakadesyerto. Paano ko ba ito mabubuksan sa merkado? Tingnan ninyo. Bakit hindi kayo lumapit at magwalis na lang para sa akin? Ano naman, prinsipe? Sabi ng amo, bawal namin kayong tulungan. Pagkalabas ng prinsipe ng amo, saka ko kayo palihim na tutulungan sa pagwawalis. Ang cute-cute nilang tingnan. Ang bata na ito, malinaw na napakataas na ng antas ng kultibasyon. Pero nagtatago pa rin at nagkukunwaring mahina. Talagang nakakainis. Prinsip, parang may ipinagbabawal sa loob ng tindahang ito. Hindi ko maipasa ang aking mensahe palabas. Mukhang naharanga ako. Sa ganitong sitwasyon, kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Sige na nga, pumunta na lang tayo sa palengke. Magbenta pa tayo ng mas marami pang espiritong bato. Para kumita rin ng kaunti sa tindahan at madagdagan ang aming impluensya. Kapag naging matagumpay ang pagsasanay, hindi na ako kakabahan kailanman. Amo, kakakuha ko lang ng magandang balita. Anong magandang balita? Nabuksan na ang 1,000 taong minsang misteryosong puok sa banal na lupain ng Taiksuan. Sabi nila, ang makapasok sa nangungunang 10 ay makakakuha ng 100 dekalidad na espiritong bato. At mayroon pang gantimpalang mahiwagang sandata ng antas ng langit sa antas ng pagkakondensa ng dalisay na ginto. Grabe, napakalaki ng gantimpala. Hihe, amo, gusto mo bang sumali? Hay naku, kalimutan na lang. Sa ganyang kakarampot kong lakas lang. Magpadala ng ulo ng tao. Boss, nagmamagaling na naman kayo at nagpapakitang matapang. Ano? Kung wala naman, huwag ka nang pumunta. Kung gayon, bukas na bukas din ako magpaparehistro. CJ. Ano nang nangyari, boss? May itatanong lang ako sa inyo. Marami bang magpaparehistro sa sinaunang lihim na lupain na ito? Marami. Taon-taon lang naman itong ingranding pagtitipon. Iba't ibang sekta at mga puwersa ay magpapadala ng tao para lumaho. Ayos na ayos. Boss, bakit niyo ako tinatanong ng ganito? Hindi pwede. Bukas ako magpaparehistro. Tandaan mong isama ako. Ah, ganun ba? Talagang kakaibang tao itong tindahan na ito. Kahit isang kumpas lang ng manggas, taglay na ang kapangyarihang higit pa sa isang santong landas. Nga, sa pagkakataong ito, sapat na ang dala naming mga espiritong bato. Kaya kailangan naming bumili ng marami. Hehe, ngayon may mga pangibabaw na itong mga mahiwagang yaman. Siguradong aangat ang sekta ng Suan King natin. Tara. Pumasok tayo. Hindi tama. Bakit napakakapal ng demonyong enerhiya sa loob ng tindahang ito? Umaapaw ang demonyong enerhiya. Nagtitipon at hindi nagkakahiwa-hiwalay. Hindi kaya inaatake ng mga demonyong tao ang tindahan. Kayo, Sekta Master, tingnan nyo ang may-ari. Boss, masarap ba ang ubas? Pwede na. Kung hindi ako nagkakamali, iyong dalawang naglilinis ng paninda ay mga nilalang ng magkakaibang landas ng Blood Soul Sect at Shadow Slash, tama ba? Pareho silang mga malalakas na nasa ikalimang antas ng mahiwagang daigdig. Ano nang ginagawa nila dito na parang ordinaryong tagalinis lang?
At mukhang isa pa sa 3 dakilang tagapagtanggol, si Hong Mei yata. Siya pa mismo ang taga-abot ng tubig ng tindero. Mukhang si Wang Teng ito. Batang Panginoon ng Blood Soul Set. Isang sukdulang malakas na nasa ika-6 na antas ng mahiwagang daigdig. Ano? Ang batang Panginoon ng Blood Soul Set, bakit siya narito sa tindahan ng may-ari? At mukhang parang isa pa siyang karaniwang katulong dito. Ano nang ginawa ba sa kanya ng may-ari? Pinaghugas ba niya ng dugo ang Blood Soul Set? Dumating na ang aking Panginoon ng kayamanan. Ang bilis naman ninyong dumating, ilang minuto lang. Tindero. Sila ay... Ibig mong sabihin, sila. Si Xiao Wang at si Xiao Hong ay mga tagalinis. Si Xiao Mei at si Xiao Ying ay mga bagong empleyado ko. Ano? Tindero. Sinasabi mo na mga tagalinis at empleyado mo sila. Ano ng problema? Boss, alam mo ba kung sino sila? Alam ko. Sina Xiao Ying at Xiao Mei ay mga nakatakas mula sa lungsod ng Yunzhao. At sina Xiao Wang at Xiao Hong, dapat ay mga tao ng mga dakilang pamilyang nasa Yunzhao. Lahat sila ay nakaligtas sa sakuna at nagpanggap pang ang ordinaryong mga tao. Ako ang humawak sa kanila. Ang mga katuwang ko. Silang lahat ay mga nakatataas ng Blood Soul Set. Pawang malalakas sa ika-5 antas ng mahiwagang daigdig. Bakit biglang naging mga hamak sila? Mga hamak ng Yunzhao. Boss, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Talagang ang kahanga-hanga ang tindero. Kayang supili ng nag-iisang lakas niya ang mga nakatataas ng Blood Soul Set. Pero kalmado pa rin at parang walang alinlangan. Talagang hindi pangkaraniwan. Mga kasama, ano nang nangyayari? Wala naman. Tindero. 2,000 mataas na uri ng batong espiritu ito. Pakiusisa po ng maigi. Magkano? Malaki ang lugi ng mga sandata ng tindahan. Hinayaan ninyong malampasan ng sekta ng Xuan King ang krisis. Sa simple lang. Sana ay hindi po kayo mabigo. Paano naman ako mabibigo? Talagang maraming salamat sa inyo. Ang laking kita, ang laking kita. Panginoon, sigurado ka bang isasama mo sila? Ano ng problema? Panginoon, totoo bang hindi ninyo alam o nagkukunwari lang kayong walang alam? Sila ay mga tao ng demonyong daan. Hala ako. Mukhang magpapanggap na naman ang batang ito na isang toreng lumulupig sa tigre. Hindi lang malinaw kung ilan na naman ang malulubog niya sa gulo. Panginoon, mas mabuti sigurong itago muna natin ang ating tunay na lakas. Itago ang lakas para saan? Napakadilim ng batang iyan. Hindi lang malinaw kung ilan na naman ang malulubog niya sa gulo. Panginoon, sinasabi mong madilim ang taong iyon. Kami nga ang mga tao ng demonyong daan. Panginoon, napakalakas ng may-ari ng tindahan. Kung gusto na naman niyang magpanggap na mahina pero matigas pala. Paano niya hindi malalaman na tayong lahat ay mga kultibador? Baka sinusubok lang niya tayo. May punto. Talagang nakakainis siya. Kapag nakalabas na ako, udyukan ko ang buong sekta ng Blood Soul na umatake. Gagawin ko siyang pulbos at abo. Ano nang ginagawa ninyo dyan? Bilis, umalis na tayo. Chen lang. 3 araw na ang lumipas. Kumusta na ang paghahanda sa mga batong espiritu na utang mo? Kumusta na ang paghahanda? Bakit ang bilis dumating ng demonyang babaeng ito? Hoy, Chen lang. Handa ka na bang lumabas? Saan ka pupunta? Ano bang pakialam mo? Nakahanda na ang mga batong espiritu na utang ko sa iyo. Ibibigay ko na ngayon. Xiao Wang, pumunta ka sa mesa ko at kunin ang mga batong espiritu. Opo, Panginoon. Panginoon, bakit kayo narito? Protektor ng pulang alindog. Bakit ka rin narito? Gu Qingcheng, kilala mo ba sina Xiao Wang at Xiao Hong? Xiao Wang, Xiao Hong. Sila ang Panginoon at protektor ng ating sekta ng Blood Soul. Sila pa nga ang mga pinakatuktok na makapangyarihan sa kaharian ng mahiwagang kaluluwa. Tumahimik ka. Panginoon, ano ba talaga ang nangyayari rito? Nagpapanggap na naman mahina ang batang ito. Tinatayang siya ay isa ring makapangyarihan sa antas ng mundong 10,000 nilalang. Ano nang sabi mo? Hindi pwede. Paano magiging dakilang nilalang sa antas ng mundong 10,000 nilalang ang batang ito? Huwag kayong manggulo, samantalahin ninyong hindi pa siya naghihinala. Kun ang mga batong espiritu at agad na magbalik sa loob ng sekta para magulat. Tulungan mo ang aking ama na iligtas ako. Opo. Ano ng sitwasyon ito? Kilala ba ninyo sila? Kung hindi ninyo sila kilala, baka mapagkamalan pa ninyong ibang tao. Pati iyon, pwede pang mapagkamalan. Gu Qingcheng, ito ay 100 mataas na uri ng batong espiritu. Tayo na at malinis na tayong dalawa. Kung ganoon, may lakad pa ako. Una na ako. Ano nang nangyari? Handa na sana akong gawin siyang mahirap muli. Bakit biglang alis? Panginoon! Malapit nang bumukas ang lihim na mundo. Bilis, umalis na tayo. Ang kita ang pinakamahalaga. Aalis na tayo. Aalis ako. Ang dami naman ng taong ito. Siyempre naman. Isa itong sinaunang lihim na lugar na lumalabas lang isang beses sa 10 taon sa banal na lupain ng Taiksuan.
Para sa mga batang kultibador na tulad ko, isa itong napakalaking pagkakataon. Ipakita mo ang galing mo. Baka sakaling mapili ka at matanggap ka sa banal na lupain ng Taiksuan. Talagang malaking sekta nga. Pangalan, edad, Chengsuan, 20 taong gulang. Isa pang kapirasong espiritong bato. Ang nasa tungkulin, bakit ka pa nandito? Nandito rin kami para sumali sa sinaunang lihim na lugar. Ang nasa tungkulin, nagrehistro ka rin para sumali sa sinaunang lihim na lugar. Sa antas na kultibasyon mo, sasali ka rito. At bukas lang ang lihim na lugar na ito para sa mga nasa antas ng kaayusang bukal. Talagang bagay na bagay po kayo. Nga, hindi ba pasok ako sa mga kailangan? Sa totoo lang, sumali ako sa lihim na lugar na ito para magnegosyo. Magnegosyo? Labas mo ang mga paninda mo. Hehe, bago kong mga paninda ito. Lahat ay mga mahiwagang gamit ng kaayusang bukal. Hindi basta-basta ang lakas. Ano daw? Mga mahiwagang gamit ng kaayusang bukal. Boss, ano ba itong pinagsasabi mo? Ito ay mahiwagang gamit ng antas ng daigdig. Hawakan mo. Kakabukas lang ng lihim na lugar, siguradong hindi pa mataas ang lakas. Ang aking tagakalasang palakol na ito ay sobrang lakas. Kayang-kaya nitong tumbasan ang mga malalakas sa antas ng kaayusang bukal. Sa susunod, tulungan ninyong ipakalat ang tungkol sa tindahan ko. Ang ibig mo bang sabihin? Ay tulungan namin ang tindahan mo na magpasok ng mga parokyano. Tama. Kapag kumita na tayo, hahatiin ko sa inyo. Hehe, ang dami palang tutulong sa akin magpakalat. Siguradong kikita ng malaki ito. Parang wala namang espesyal ang kagamitang ito. Mukhang totoo ngang mahiwagang gamit ng kaayusang bukal. Kapatid na Lin Feng, ano ang sabi mo? Wala rin akong napansing kakaiba. Mukhang talagang planong ibenta ng boss ang mga mumurahing kagamitang ito. Mga basura ang ibinebenta niyang mga bagay na ito. Bahala na, sumunod lang ako kay boss. Siguradong walang problema. Isang pulutong ng mga langgam. Paano nila malalaman ang lakas ng kagamitang ito? Maliit na wang, maliit na hong. Tandaan ninyong tulungan din akong magpakalat. May parte rin kami. Siyempre, may problema pa ba kayo? Bilang mga utusan ng tindahang ito, parte rin kayo ng tindahan. Sa susunod, pagbutihin ninyo ang pagbenta para sa akin. Bawal ang katamaran. Magsisimula na ang lihim na lugar. Dali, punta tayo roon. Tara, sumama tayo. Oy, hindi ba mga maliliit na cute ng sekta ng Xuan King ang mga iyon? Bakit gusto rin nilang sumali sa sinaunang lihim na lugar? Bakit narito rin ang napakasuklam na si Liuan na iyan? Sa taunang paligsahan sa gitnang silangan noong nakaraang taon. Kayong ang ilan, isang bagsak ko lang ay palusot na. Sa lakas ninyong iyan, may gana pa kayong sumali sa sinaunang lihim na lugar. Mas mabuti pang umuwi na lang kayo. Iba ang nakaraan. Ngayon, matagal nang tumaas ang aming lakas. Tigilan mo na ang pagyayabang dito. Nabalitaan kong nakakuha kayo ng mahiwagang gamit ng antas ng paglikha. Baka yung hawak ninyong palakol ang sinasabi mo. Walang silbi ang mahiwagang gamit ng antas ng paglikha laban sa inyo. Ang palakol na ito ay sapat na. Pati ang sirang palakol, sapat na rin. Kapag dumating ang oras, kahit ang unang hamon ay hindi nila malalampasan. Lao Zhao. Sino ba ang mga taong ito? Ang ingay talaga. Zhao Dapang, lumuhod na kayo at magmakaawa. Tapos sa lihim na lupain, magpakadug kayo para sa akin. Masisiguro kung makakapasok kayo sa top 100 pwesto. At makuha ang gantimpala ng banal na lupain ng Taiksuan. Ang kapal ng mukha mo. Sino ka ba? Ang taas ng ihip ng hangin mo. Bibigyan din kita ng pagkakataon. Lumuhod ka ngayon din ng maayos. Sino ang sisihin, sinigawan pa nila kami na parang amo. Masisiguro ko rin kayong makakapasok sa top 10. Ano nang sabi mo? Ha? Gusto mo pang gumalaw ng kamay? Matagal na walang nangahas makipag-usap sa akin ng ganito. Nagsimula na ang teleportasyon. Swerte ninyong mga loko. Kita-kita tayo sa lihim na lupain. Anong pagpapanggap ang pinagsasabi mo? Umalis na rin tayo. Ito ang mahiwagang lupain ng Taiksuan. Boss, taon-taon nagbabago ang mga patakaran sa mahiwagang lupain. At ngayong taon ang lihim na lupain. Narinig ko na kakaiba raw ito kaysa sa dati. Paano bang kakaiba kaysa sa dati? Maligayang pagdating sa mahiwagang lupain ng Taiksuan. Sa unang hamon ng lihim na lupain na ito, maglalaban ang lahat. Walang limitasyon sa mga estilo ng pakikipaglaban. Walang limitasyon sa mga mahiwagang gamit. Ang matitira sa arena ay 100 katao lang ang ituturing na umabante. Ang iba ay matatanggal. Ano? Ang lupit naman ng mga patakaran ngayong taon. Mahigit 1,000 kultibador ang natanggal, 50 na lang ang natira. Sobra namang brutal niyan. Ang tindi, mga ginoo at ginang. Dumating na ang pagkakataong ipakita ang kakayahan ninyo. Piliin ninyong mabuti ang mga madaling maipit. Una na ako. Boss, hintayin ninyo ako. Sasama ako sa inyo. Hindi. Ang bilis naman ng kilos ng boss. Sama rin kami.
Batang Panginoon kami rin. Isang grupo ng mga cutie. Isang pulutong ng mga astig. Ang gulo ng mga langgam parang wala namang ibig sabihin. Humanap lang ng mapagpapahingahan at mag-enjoy. Nagsimula na ang lihim na lupain. Pati ang mga puwersa ng malalaking sekta ay nagpadala na. Maraming magagaling na kabataang tagapagmana. Hindi masama. Sa tingin ko, may ilan na matatag ang aura. Matibay ang pundasyon. Lahat sila ay pwedeng maging talento. Siya iyon. Bakit siya nandito? Paano siya napunta rito? Wonder. Kilala mo ba ang taong ito? Maestro. Siya ang boss na pinagbilhan ko ng espadang bakal. Ano? Manipis ang espiritual na enerhiya. Mukhang isa lang siyang ordinaryong tao, na nagsisimula pa lang sa landas ng kultibasyon. Ang aura ng taong ito ay mahina. Hindi pa nga niya naaabot ang antas ng pagbubukas ng yuan. Nasa antas pa lang siya ng pagpasok ng hininga sa katawan. Wonder. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng tao? Sigurado po ako. Talagang hindi ako nagkamali. Kahit pala ibinenta niya sa akin ang bakal na espada. Pero ramdam ko ang aura ng taong ito. Nakakapasok pa lang sa pagsasanay. Paano niya nagawang makagawa ng napakalakas na antas na espiritual na gamit na ito? Ayos. Tingnan muna natin. Ang mahiwagang tindero na ito. Kung ano bang kakaiba sa kanya. Dapat may pagpatulan muna tayo kung sino. Masyado pang mababa ang antas ko. Kahit may espiritual na gamit na kasama. Kapag nakasagupa ko ang isang eksperto, siguradong lagot. Huwag ninyo akong hanapin. Kahit sino, huwag ninyong hanapin ako. Siya na lang. Binalaan ako ni Guro. Huwag na huwag kayong basta-basta makikipagbanggaan sa iba. Kung hindi, hindi ko makokontrol. Ang dugong demonyong namumuo sa loob ng katawan ko. Huwag na huwag ninyong hanapin ako. Ano ba ang tinitingnan ng kapatid na ito? Ikaw. Ano ang gagawin mo? Anong gagawin ko pa ba? Siyempre, ililigpit kita. Kapatid, pasensya na. Sino ba nang nagsabi na ikaw ang pinakamahina rito? Ayun nga, mahina pala talaga siya. Di panalo na to. Kapatid. Isa pa nga. Ako na. Anong nangyayari? Sabi nang ang huwag akong istorbohin. Bakit may mga taong ayaw sumunod? Ako na nang bahala. Hindi ba mahina lang ang batang ito? Bakit ang lakas niya ngayon? Si Zhang Wenbin ito. Ano? Siya pala. Si Zhang Wenbin ng Biwelu. Hindi naman mahina ang mismong lakas niya. Pero sa katawan niya ay may selyadong kapangyarihan ng dugong demonyo. Kapag natiyak, bigla itong sisiklab. At tataas ang lakas niya hanggang sa antas ng ninyuan sa isang iglap. Sino mang mahahantong sa kanya, malas. Kailangan talagang sumagupa kay Zhang Wenbin. Tapos na ang batang ito. Antas ng ninyuan. Bakit ang malas ko naman ngayon? Ang daming tao, ako pa ang natapat sa pinakamabangis. Naku, mamatay ka na. Tapos na. Ang taong ito ay karaniwan lamang ang pagsasanay. Pero pagdating sa pagsagupa sa lakas ng paglusob, halos wala siyang karanasan sa labanan. Parang baguhan lang. Hindi man lang mukhang isang eksperto. Baka nagkakamali ka ng tao. Ang ipinakita ng taong ito, talagang hindi mukhang isang dakilang puwersa. Ang nakita ko noon, siya nga iyon. Tingnan ninyong lahat. Lagot ka. Siklab. Ano nang nangyari? Nakuha ang kapangyarihan ng dugong demonyo. Ang kapangyarihan ng dugong demonyo sa katawan ni Zhang Wenbin ay may natitirang kaluluwang dugo ng sinaunang demonyo. Maging ang buong sekta ng Biwelu. Kahit ang ninuno nila ay wala ring magawa. Paano niya nagawa yon? Huwag sabihing isa talaga siyang dakilang puwersa. Ako pa nga ay walang nangyari. Hindi pwede, Hindi ba't nasa antas na ninyuan ang taong ito? Paano ko maipagtatanggol ito sa aking pagsasanay? Bakit naglaho ang kapangyarihan ng dugong demonyo sa loob ng katawan ko? Paano posible iyan? Ikaw? Paano mo ba ito nagawa? Ano ba iyan? Kinuha niya ito lahat. Ang lakas ng dugo sa katawan ni Zhang Wenbin. Paano posible iyan? Wala nang saysay kahit ang Bio Pavilion. Mukhang ang kanyang kasangkapang espiritual ang dahilan. Kakakita ko lang din kanina.
Iyong palakol ang sumipsip sa lakas ng dugo. Grabe. Ang tindi ng palakol na ito. Hindi nga tulad ng inaasahan ang kagamitang gawa ng sistema. Ang lakas. Kaibigang kapatid. Ang lakas ng dugo sa katawan ko. Aking guro. Wala nang maipaglalaan si Ninunong Giksu. Paano mo ba ito nagawa? Kung gayon, ano? Ang magandang pagkakataon para sa promosyon. Ubo-ubo. Gusto kong malaman. Itong kasangkapang espiritual na nasa mga kamay ko. Ang palakol na ito. Itong sandatang hawak ko. Na tinatawag na galit na Diyos na palakol. Talagang isang dambuhalang kagamitang espiritual sa antas ng kaiyuan. Pero bakit pakiramdam ko ang kagamitang espiritual na ito? Ay wala namang kakaiba. Paano posible? Ito mismo ang kasangkapang espiritual ko. Na sumipsip sa lakas ng dugo mo. Napakaraming tao ang nakatingin dito. Huwag kang mag-alala. Siguradong totoo. Kung ganoon ay tindero. Magkano ang kagamitang espiritual mo? Kukunin ko na. Sa wakas, naka-jackpot na. Ubo-ubo. Ang lakas ng kagamitang espiritual na ito ay tunay na walang katulad. Pero limitado ang dami. Ang orihinal na presyo ay 888. Pero dahil may kaugnayan tayo. Ngayon, ikaw na lang ang magbayad. 888. Ang kagamitang espiritual na ito ba ay kayang sumipsip ng lakas ng dugo ko? Sa loob ng katawan ko. Hindi ito basta-basta lang. 888 katamtamang antas na espiritual na bato, hindi rin naman mura. Tama ba na 888 katamtamang antas na espiritual na bato? Ang lumilipad na espada na ito ay pilak at buwan. At isa itong kagamitang espiritual sa antas ng langit. At ang mga nasa kamay ko pa, itong 500 katamtamang antas na espiritual na bato, ay halos na ilagay ko na lahat bilang sangla. Grabe. 988 na mababang antas na espiritual na bato lang ang gusto ko. Kahit paano, hindi rin naman mukhang kung ano lang. Isang kagamitang pambihira. Ano? Napakatindi ng lakas na ito. Imposibleng isa itong kagamitang espiritual sa antas ng kaiyuan, na naglalabas ng ganitong kapangyarihan. Napakakilabot ng lakas. Siguradong kagamitang espiritual sa antas ng kaiyuan ito. Kung may hawak kang kagamitang espiritual na ganito, sino pa ang hindi aabot sa unang 100? Ito ang lakas na pumutok mula sa basag kong palakol. Hindi. Ang basag kong palakol na ito ay may lakas lang ng antas ng kaiyuan. Paano magkakaroon ng ganito kalakas? Baka dahil masyadong malakas ang mga kapatid na ito. Nilimas niya ang napakalaking tipak ng espiritual na bato. Pag bumalik ang reaksyon, siguradong magwawala siya sa akin. Mas mabuting magtago muna ako ng maayos. Kaibigan, dito ka muna. Gusto kong bilhin ang ganitong kagamitang espiritual. Gusto ko rin. Ganun ba? Kung bibilhin, pumunta sa tindahan ng sari-sari ng Wanmu sa lungsod ng Kingyun. May aasikasuhin pa ako, mauna na ako. Hindi madaling tao ang isang ito. Ang mahiwagang gamit na ito ay tiyak na hindi isang karaniwang sandata sa antas ng kaiyuan, kundi isang antas na nasa pagsasama ng gininto ang butil. Sa tingin ng inyong abang lingkod, ang kapangyarihan nito, marahil ay higit na sa pagsasama ng gininto ang butil. Higit pa sa pagsasama ng gininto ang butil. Paano, baka nasa antas ng paglakbay sa kabila. Ang palakol na ito ay talagang isang mahiwagang gamit sa antas ng paglakbay sa kabila. Ang anumang mahiwagang gamit na basta na lang inilalabas ay nasa antas ng paglakbay sa kabila. Pero ang kanyang kultibasyon ay mukhang bagong pasok pa lang sa sekta. Sino ba talaga ang taong ito? Nakakatakot. Buti na lang at mabilis akong nakatakbo. Sana hindi agad siya mapansin ng batang iyon. Binabati ang host sa pagkuha ng 1,000 puntos ng otoridad. Magkano na? Kasalukuyang puntos ng otoridad. Talaga nga. Hindi yata. Bakit ang bilis ng pagtaas ng mga puntos ng otoridad ko? Hindi ito makatwiran. Dahil sa ibinenta ng host na palakol na pampagiba ng bundok. Sa mga kamay ng customer, lumantad ang talas nito. Napaagaw nito ang atensyon ng lahat. Kaya tumaas ng 1,000 ang puntos ng otoridad ng host. Ano? Ako ang gumawa nito. Kailan pa ako naging ganito kalakas? Mga tao ng sekta ng Suan King. Dinala ninyo ang isang mahiwagang gamit sa pagsasama ng gininto ang butil sa lihim na lupain. Iyan ay pandaraya. Nagrereklamo ako. Nagreklamo ako laban sa pandaraya ninyo. Mukhang binigyan tayo ni boss ng palakol na pampagiba ng bundok. Talagang isang mahiwagang gamit sa antas ng pagsasama ng gininto ang butil. Hindi nakapagtatakang ganoon siya kumpiyansa. May ganito kalakas na mahiwagang gamit. Sino ba tayo para hindi pumalag? Hihi! Ikaw, ano ang gagawin ninyo? Siyempre, palalayasin namin kayo.
Ayaw ko nga. Bigla na lang tumaas ng ganito ang mga puntos ng otoridad. Baka si Zhao Dapang ang nagpasiklab ng kaguluhan. Bahala na sila. Napakaraming puntos ng otoridad. Sapat na ito para mapalitan ko ang peking ugat ng espiritu. Sistema, palitan mo ako ng peking ugat ng espiritu. Ha! Hindi biro ang peking ugat ng espiritu. Mas malakas pa ito kaysa sa wasak na ugat ng espiritu. Samantalahin na habang wala pang tao. Subukan ko ang bilis na kultibasyon ng peking ugat ng espiritu. Ano na naman ang binabalak ng batang iyon? Baka nagtitimpi lang siya at magpapalakas pa. Mukhang ganoon nga. Nagsasanay sa loob ng lihim na lupain. Talagang kakaiba ang boss na ito. Mabuti na rin ito. Mas mabuti para makita natin. Kung ano-anong klaseng kultibasyon ba talaga siya. Napapaligiran ng mga immortal at budha. Lumilitaw ang drakong may swerte at ang phoenix. Ang kilin ay tumatapak sa niebe. Ito ang mga halimaw na nasa mga alamat. Ang tanging taglay ng isang nagkakaisang antas lang. Ang nagkakaisang antas. Imposible naman. Alam ninyo, sa buong silangang lupain, isang tao lang ang nasa nagkakaisang antas. Siya ay ang Blood Soul sect na kasalukuyang nakasarang pagdaka. Naghahanda pang ang muling mabuhay sa mundong ito ang ninunong Giksu. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali, Sectmaster? 100% sigurado. Ang ganitong pangyayari ay tanging ang ninunong Giksu lamang sa nagkakaisang antas ang makakapagpasimula. Ang boss na iyon ay talagang isang ninunong Giksu sa nagkakaisang antas. Isang ganitong uri ng pag-iral. Sa banal na lupain ng Taiksuan, hindi pwedeng magpakampante. Lahat, sumunod kayo sa akin para salubungin sila. Talagang hindi ka mapapahiya, handang-handa ka. Ang bilis ng paglinang na ito, grabe. Kaya pa nitong magtipon ng espiritong ki. Akala ng bata ay nagtago ka rito. Talagang masama ang timing, siksikan pa. Ang daming tao rito. Masyado akong mababa ang antas. Mas mabuting iwasan muna ang gulo. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Ano nang gagawin ninyo? Siyempre, sisipain kita palabas. Kumilos na kayo. Palisin ninyong lahat siya. Tumigil kayo. Disipulong liyuan. Pagpugay sa sekta master. Pagpugay sa dalawang nakatatandang tagapagtanggol. Pagpugay sa banal na dalaga. Ano nang nangyayari? Bakit nandito ang sekmaster ng banal na lupain ng Taiksuan? Nagpugay ang nakababatang si Jiyu sa nakatatanda. Ha! Ako, hindi ako nagkamali ng tingin, di ba? Nagbigay sila ng respeto sa binatang iyon. At tinawag pa nila siyang nakatatanda. Baka ang batang ito ay talagang isang makapangyarihang nilalang. Palihim na itinatago ang tunay na lakas. Nagpanggap na mahina. Talagang nagbigay ng paggalang ang sekmaster. Paano naging posible iyon? Humihingi ng paumanhin sa nakatatanda. Nagpatawad po sana ang nakatatanda, hindi po namin alam ang inyong pagkakakilanlan. Napakalaking paglabag po. Pakiusap po, nakatatanda, sana'y mapagpaumanhinan ninyo kami. Huwag po sana ninyong isapuso. Pasensya na. Anong trip ito, bakit bigla na lang akong naging nakatatanda? Ano nang nangyayari? Bakit bigla na lang akong naging nakatatanda? Nakatatanda, nagkita na naman tayo. Ha? Ikaw pala iyon. Magpaliwanag ka nga sa kanila agad. Hindi po ako kung sinong nakatatanda. Isa lang po akong natatanda, naiintindihan ko. Nagpapakababa ka naman. Natatanda. Ang isang ito ay ang sekmaster ng banal na lupain ng Taiksuan, si Jiyu Zenren. Ang dalawang ito naman ay ang aming dakilang elder at Sixwanyi Zenren at ang ikalawang elder na si Fengking Zenren. Nandito ang sekmaster ng banal na lupain, pati ang dakilang elder at ang ikalawang elder. Magandang araw po sa inyo, magandang araw. Nakatatanda. Nakahanda na po sa loob ng tindahan ang tsaa at tubig. Hindi ko po alam kung maaari kayong maglaan ng sandali para umupo at makipag-usap. Ay, mukhang hindi yata bagay iyon. At may kasama pa po ako. Wala namang problema. Ha? Bakit ba bigla na lang ako napunta rito? Boss, bakit nandito ka rin sa tindahan? Ikaw pala ang nagdala sa amin dito.
Siguradong si boss iyon. Ang galing talaga ni boss. Hindi ako ang Secmaster na si Jay. Ano? Boss. Ang ibig mong sabihin, nandito rin ang Secmaster ng banal na templo ng Taiksuan. Napangiti ang nakatatanda. Tawagin ninyong Jiyu na lang ako, mas maganda pa. Ha? Ang Secmaster ng banal na lupain ng Taiksuan. Napakatindi pala ng paggalang niya sa boss. Ang sabi ko, ang Zender na si Jiyu ay isang eksperto sa antas ng Wuxiang. Ang antas ng Wuxiang ay isa ng nangungunang lakas. Isang taas kamay lang, pwede niyang durugin ang sekta ng Xuan King. At hindi ba ninyo narinig? Tinatawag pa ni Jiyu Zhenren ang boss na nakatatanda. Ha? Pinatatawag ng eksperto sa antas ng Wuxiang na nakatatanda ang boss. Hanggang anong antas nga ba ang kultibasyon ng may-ari ng tindahan? Nararapat lang sa kanya. Paano niya ba nahatak si Totoo Jiyu? Isa itong napakalakas na eksperto sa walang hanggang antas. Kagawad, ano ang dapat nating gawin? Ano pa ba ang magagawa natin? Itago ninyong mabuti ang inyong aura. Huwag na huwag kayong pabubunyag. Jitsen, bakit may ganito kalakas na demonyong aura ang dalawa? Nabisto tayo. Tapos na tayo. Nagkamali si Sektang G sa kanyang hinala. Ang dalawang ito ay mga trabahador lang ng aking tindahan. Hindi sila mga kasapi ng Demon Sect. Pala, mga alipin sila ng nakaraan. Mukhang nagkamali ang nakababatang henerasyon. May nangyari sa pinuno ng sekta. Ano raw? Kagagaling lang ng ulat. Ang ninunong gikso ng sekta ng Blood Soul ay personal na nagdala ng mga tao para lusubin ang ating banal na lupain ng Taiksuan. Ano? Kailangang makapigil tayo sa anumang paraan. Dadalaw na rito ang pinuno ng sekta at mga nakatatanda. Kailangan nating tumagal. Ninuno. Si Kagawad ay nasa banal na lupain ng Taiksuan pa. At ang banal na lupain ng Taiksuan ay ang pinakamalaking sekta sa silangang kontinente. Kapag nasakop natin iyon, magagawa ng formal na sakupin ng aming sekta ng Blood Soul ang silangang kontinente. Ganyan nga. Tungkol naman kay Wang Teng, maililigtas din siya ng aking pitak. Huli na. Kailangang matibay tayo, matibay. Mga langgam lang sila. Kumilos na. Walang maiiwan. Patayin. Tapos na. Hindi sana maroon ang mga demonyong iyon. Mag-ingat kayo. May kakaiba sa aura. Bakit nakakatakot ang dating ng atmosphere na ito? Ang sekta ng Blood Soul ay talagang naglakas loob na lusubin ang banal na lupain ng Taiksuan. Sandali, mukhang sininunong gikso iyon. He. Balita ko, sininunong gikso ay sadyang magtatangkang makipagsapalaran sa buhay at kamatayan. Plano niyang mabuhay muli sa mundong ito. Mukhang totoo nga. Talagang nag-aalab sa ambisyon sininunong gikso. Sa pagkakataong ito ng paglabas sa mundo. Mukhang balak niyang sakupin ang banal na lupain ng Taiksuan at magpakatatag sa silangang kontinente at makipagtagisan sa buong mundo. Pinuno ng sekta, ano po ang dapat nating gawin? Ang kalaban ay isang eksperto sa ikalawang antas ng pagbabalik sa pinagmulan. Malawakang paglusob ng sekta ng Blood Soul. At mayroon pang tuktok na makapangyarihang nasa ikalawang antas ng pagbabalik sa pinagmulan. Lagot na tayo nito. Malaking. Bakit ninyong lahat ako tinititigan ng ganyan? Senior, pakiusap, ikaw na po ang kumilos. Iligtas ang mga nilalang sa mundong ito. Ano? Senior, kung mabigo ang banal na lupain ng Taiksuan na mapanatili ang depensa, ang buong silangang kontinente ay magiging impyerno ng pagdurusa at pagkawasa. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Pakiusap, kumilos na po kayo. Hindi ba ako si Kalami na nasa unang antas ng Yuan? Baka may hindi kayo pagkakaintindihan. Napangiti si Senior. Kayo ay tunay na makapangyarihan sa ikalawang antas ng pagbabalik sa pinagmulan. Sa ikalawang antas lang ng pagbabalik sa pinagmulan makakaya niya. Ako ay nasa ikalawang antas ng pagbabalik sa pinagmulan. Sinasabi ninyong ako ang ninuno sa ikalawang antas ng pagbabalik sa pinagmulan. Nadama ko na noon pa. Ikaw nga ang makapangyarihan sa ikalawang antas ng pagbabalik sa pinagmulan. Ah!
Alam kong napakalupit ng may-ari ng tindahan. Hindi ko inakalang ganyan pala siya kalakas. Boss, ikaw pala ang ninuno sa ikalawang antas ng pagbabalik sa pinagmulan. Napakagaling. Hindi nakapagtatakang ang patalim na inukit ng boss ay isang pamamaslang na baboy na kutsilyo. Ibig sabihin, mga mahiwagang sandata ng antas ng langit sa mahiwagang saklaw. Pati ang payak at walang kapintasan na pamalo ng alon. Mas lalo na ang mga mahiwagang sandata ng saklaw ng 10 mukha. Mayroon ding bakal na espada, may bakal na espada pa. Mayroon ding pambiyak ng bundok na palakol. Lahat ng mga ito ay mga pangunahing mahiwagang sandata. Sandali, ang ibig ninyong sabihin ay, ang mga basurang ito pala ay mga top grade na mahiwagang sandata. Nga. Kung gayon, hintayin ninyo ako sandali. Ha? Sistema, ilabas mo ako rito. Sa wakas ay napansin mo rin. Ibig sabihin, totoo ang lahat ng sinasabi nila. Po, Panginoong nakatulog. Ang pambiyak ng bundok na palakol, ang pamatay baboy na kutsilyo, at iba pa sa kamay ninyo. Lahat ay mga top grade na mahiwagang sandata. At maaari pang lumakas ng walang hanggan. Sobrang lupit naman. Sistema, hindi mo man lang sinabi sa akin. At Panginoon, nakatapak na kayo sa landas ng pagsasanay. Bagamat bagong kasanayan pa lamang. Sapat na rin para tumbasan ang kaharian ng kabantugan sa kalangitan. Ano bang klaseng kaharian ang kaharian ng kabantugan sa kalangitan? Ang kaharian ng kabantugan sa kalangitan ay nasa ibabaw ng saklaw ng 10 mukha. Kung ganoon ang ibig sabihin. Ngayon ay wala na akong katapat. Ganito ba ang ibig sabihin? Sistema, ang sama mo talaga. Ang lupit ko pala. Ang tigas ng ulo mo, hindi ka talaga pumapalag. Panginoon, ano ang dapat nating gawin? Hindi pa malinaw ang sitwasyon. Huwag kayong padalos-dalos. Pero dumating na pati ang ninunong Giksu. Ang batang ito ay nagkukunwaring mahina. At isa pa, isa siyang malakas na nasa antas ng pagkakaisa. Nandito pa ang mga tao natin sa loob niya. Huwag kayong padalos-dalos. Gio, kung susuko ka. Ipapatawad ko pa ang buhay mo. Gagawin kitang lalagyan ko. Ninunong Giksu, huwag mong isipin na hindi mo alam kung buhay ka pa o patay na. Kung gayon, lilipulin ko na ang banal na lupain ng taiksuan mo. Pagbagsak ng pulang liryo. Paglipol ng walang lamang espiritu. Nararapat lang sa iyo. Iyan ang aking mahiwagang sining sa antas ng langit mula sa ninunong Giksu. Kapag bumagsak ang pulang liryo, lahat tayo ay mapapariwara at maglalaho. Ayos ka lang ba, mga nakababatang salinlahi? Umalis muna kayo at panoorin ninyo ako. Ano raw, ninunong Giksu ba iyon? Ngayon, hihingi pa ng awa. Hindi ka mamamatay ng ganyan lang. Ang langgam na bagong pasok pa lang sa pagsasanay ay nangangahas ng hamunin ako. Lumaki na ng ganito. Hindi pa ako nakakakita ng taong kayabang mo. Ay, ngayon mo lang nakita. Na hindi mo alam kung buhay ka pa o patay na. Kung gusto mong mamatay muna, pagbibigyan na kita. Kuya Tongzi, wag mo naman akong isabit dyan. Tingnan mo ang isang tabak na bumubuo ng tarangkahan ng langit. Ha? Bumuo ng anyong katulad ng langit at lupa. Ikaw ay nasa kaharian ng kabantugan sa kalangitan. Ha? Patay na si Ninunong Giksu. Boss, ang tapang mo. Paano naging posible iyon? Pinatay ni Chen Xuan ang ninuno sa isang iglap lang. Chen lang. Hindi. Patawad po, Senior Chen. Kapag pinatawad mo ako, pwede. Kulang pa rin ako ng alilang tagalaba at tagaluto. Mula ngayon, ikaw na ang tagalaba at tagaluto ko, bata. Ayaw mo ba? Opo. Nakakabagot din pala ang pagiging walang katapat.